Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2721 Knave na lahi. Asawa, Xiaoluo siya. Nag-alala si Nayan Rujao at nadama na bagaman may lakas si Hua Xiaoluo, ito ay masyadong mapanganib. Nang may sasabihin pa sana siya, inabot ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinigilan siya. Nang makita ng mga babae ang taos-pusong ekspresyon ni Ye Fan, nahulaan nila na may mga ideya siya, kaya hindi na sila nagsalita pa. Holy Body Cultivation Base, ang pinakamatanda mong disipulo, hindi talaga ito magaling. Nag-isip sandali si Yin Song, at sinabing, para maging patas, pumili din ako ng babaeng eskrimedor sa banal na kaharian, Tess, para ibigay ito sa akin. Ikaw. Oo, Patriarch. Isang babaeng eskrimedor na itim na duwende na may kaakit-akit na mga katangian at kulay ubing kutis ang nagpaikot sa kanyang baywang at naglakad pasulong. Nang marinig ito ng isang grupo ng mga itim na duwende, lahat sila ay nasa sabik. Patriarch, magiging sobra ba ito? Bagamat si Tess ay may banal na katawan, siya ay may layunin sa antas ng langit na espada. Sinulyapan ni Song ang mga angkan, huwag maliitin ang maliit na babaeng ito, mayroon din siyang layunin sa antas ng langit na espada. Nang marinig ito ng isang grupo ng mga itim na duwende, lahat sila ay nagulat, ngunit wala silang pakialam. Hindi ako maliit na babae. Kinagat ni Hua Xiaoluo ang kanyang manipis na labi, tumangala ang kanyang mga mata, at naglakad siya patungo sa gitna ng martial arts field. Little sister, kung natatakot ka sa sakit, aminin mo na ang pagkatalo mo, nakakatakot na igalaw ni kuya ang kamay niya, sabay kindat ni Tess. Walang sinabi si Hua Xiaoluo, inilabas niya ang kanyang lumilipad na espada at itinulak ang kanyang cultivation base at sword intent sa sukdulan. Mga bulaklak ng pera sa looban. Direktang binati ni Fan Hua Jianyi si Tess. Sa eksena, isang malaking bilang ng mga bulaklak ng sword intent ang namumulaklak, at pinalibutan sila ni Tess. Nakangiti man si Tess ay malamig ang mga mata. Nakita kong inilabas niya ang kanyang Purple Red Elven Rapier at inihagis ang ilang bilog ng mga bulaklak ng espada. Ang layunin ng Purple Red Sword ay parang wire na bakal, hinihiwa ang lahat ng nakapalibot na bulaklak. Bagamat medyo magkatulad ang cultivation base, at lahat sila ay heaven-level sword intent. Ngunit kung tutusin, ang mga itim na duwende ay isang uri din ng mga demonyo. Natural, mas dalisay ang orihinal na halaga ng puwersa, at kapag umabot ito sa layunin ng espada, natural na mas maganda ito. Ang sword intent ni Hua Xiaoluo ay halatang mababa sa kalidad at tila mahina at walang kapangyarihan. Kasabay nito, naramdaman ni Hua Xiaoluo ang lilang sword intent thread na ito sa buong katawan niya, na parabang konektado ang mga ito sa kanyang katawan. Sakit. Ang sakit na nanggagalit sa balat ay ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng layunin ng espada. Kinagat ni Hua Xiaoluo ang kanyang mga pilak ng ngipin at walang pakialam, ngunit patuloy na ginamit ang kanyang pisikal na kaangkupan upang piliting isara ang distansya. Ang babaeng ito, maganda ang reaksyon mo, ngumiti si Ye Fan. Kung si Hua Xiaoluo ay lumaban ng may sword intent mula sa malayo, ang pagkakaiba sa halaga ng puwersa ay magiging malaki, at hindi siya magiging isang kalaban. Kailangan niyang lumapit para magkaroon ng pagkakataong manalo. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay at paggabay ni Ye Fan, Bei Moting at iba pa, ang lakas ni Hua Xiao ay lumago ng mabilis. Matapos makalapit, nag-mutate ang estilo ng espada ni Hua Xiaoluo at naging sobrang agresibo. Sunod-sunod ang maunlad na layunin ng espada, patuloy, tulad ng mercury na bumubuhos sa lupa, ang opens iba ay parang tubig. Halika, senior sister. Isang grupo ng mga miyembro ng Divine Sword Sect ang nasa sabik at sumigaw bilang suporta. Gayunpaman, sa harap ni Tess, ang itim na elf swordsman na hindi magaling, si Hua Xiaoluo ay hindi nakinabang. Ang mga itim na duwende ay mas sensitibo kaysa sa mga tao. Anuman ang kanilang bilis, pangunawa, o ang kanilang likas na kontrol sa enerhiya, hindi sila maihahambing sa mga tao. Haha, bilang tao, magaling ka na sa swordsmanship, pero sa kasamaang palad, hindi naman masama. Masiglang kumilos si Tess, at kasabay nito, umindayog pa siya ng mas maraming purple sword intent. Namula ang mukha ni Hua Xiaoluo, at lumaban siya ng mas matindi. Anong meron kay Xiaoluo? Parang bumagal ang galaw niya. Tanong ni Ning Zimo na nakakunot ang noo. Ang sword intent ng Black Elf ay dapat sa pamamagitan ng energy medium para bigyan ng sakit ang kalaban. Habang tumatagal, mas malakas ang sakit, hanggang sa bumagsak ang kalaban, sabi ni Ye Fan. Ano? Masyadong nakakadiri, no? Ang larangan ng digmaan ay ganito, walang sinuman ang kwalipikadong hilingin sa kabilang partido na gumamit ng anumang paraan, at walang ganap na patas, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, marahas na nag-counter-attack si Tess. Nakita ko na natukoy niya ang isang puwang sa Hua Xiaoluo at sinaksak ng isang espada. Nabutas ang collarbone ni Hua Xiaoluo, napasigaw siya sa sakit, at ang buong maliit niyang katawan ay naalis. Dahil sa biglaang pagkatalo, natigilan ang lahat sa Divine Sword Sect. Nawala. Divine Sword Sect, susuko na tayo. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang layunin ng espada at galaw ng espada ni Hua Xiaoluo ay nalutas ni Tess, at sila ay pinindot at binugbog.
Ang parehong cultivation base, ang parehong layunin ng espada, ngunit ganap na durog. Ang middle level na lahi lamang sa mga demonyo ay nagpakita ng malaking kalamangan. Kahit na ginamit ni Hua Xiaoluo ang dugo ng dragon para mag-transform sa isang baliw na dragon, tila inaantala lang nito ang pagkatalo. Sa panig ng Divine Sword Sect, bumaba ang moral sa lamig. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi pagnanais, sakit, at pagkalungkot. Boring, inalis ni Tess ang kanyang espada at tinatamad siyang tingnan. Lumingon siya kay Yinsong at sinabing, Patriarch, sa susunod, pumili ka ng mas matibay na kalaban para sa akin. Napaluha si Hua Xiaoluo, na bumagsak sa lupa, at nakalimutan pa niyang dumudugo pa rin ang sugat. Sa gilid ng mga itim na duwende, hindi sila nagulat sa ganoong resulta. Okay, Sword God, tapos na ang talakayan ng espada, mukhang hindi mo talaga karapat-dapat ang kayamanang ito. Ngayon, ako, ang Patriarch ng Purple Sparrow Tribe, si Yinsong, ay formal na humihiling sa iyo na umalis dito. Hindi nagsalita si Ye Fan, ngunit lumakad papunta sa tabi ni Hua Xiaoluo at tinulungan ang disipulo na tumayo. Masakit ba? Umiling si Hua Xiaoluo, ngunit umiyak lang ng mapait, guro. Napakawalang kwenta ko. Kasalanan ko ang lahat. Pinarusahan mo ako. Huwag kang umiyak, napakaraming tao ang nanonood, alam ng lahat sinubukan mo ang iyong makakaya, ngunit ang iyong mga kakayahan ay hindi kasing husay ng iba, at wala kang magagawa. Uminom muna si Ye Fan Wenyaowei ng gamot sa pagpapagaling at ibinigay ito kay Hua Xiaoluo. Sword God, narinig mo ba ang sinabi ko? Mukhang hindi masaya si Yinsong, gusto mo bang balikan ito? Humakbang si Ye Fan at sinabing, dahil nangako ako sa iyo, natural na hindi ko sisirain ang aking pangako. Mula ngayon, ang Valley of Thousand Flowers at ang Sword God Peak ay sa iyo na. Kung gayon, bakit hindi ka magmadali at lumabas? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Gusto mo bang patuloy na ihambing ang mga espada sa amin? Sa tingin ko dapat na natin itong kalimutan. Ang pananakot sa gayong grupo ng mga walang kwentang tao ay hindi dapat gawin ng ating mga maharlikang duwende. Nagtawanan ang 12-dosenang itim na duwende. Ngunit sa isang iglap, biglang tumigil ang tawa. Dahil lamang sa isang malamig at nangingibabaw, marahas at mar-angle na layunin ng espada, tulad ng isang hindi nakikitang malaking lambat, tatakpan nito ang mga manunood. Lahat ng itim na duwende ay likas na takot. Napaatras din si Yinsong nang hindi namamalayan, at agad na hinawakan ang saber gamit ang isang kamay. Imperial Sword Intent. Sword God. Ikaw. Ano ang gusto mo? Walang ekspresyon si Ye Fan. Sinabi ko lang na bibigyan kita ng Divine Sword Sect, ngunit hindi ako nangako kung hanggang kailan mo ito makukuha. Natigilan ang lahat ng itim na duwende ng Purple Sparrow Tribe. Sa pag-iisip ng mabuti, talagang walang sinabi si Ye Fan. Ngunit halatang niloko sila ni Ye Fan. Sa simula pa lang, hindi naisip ni Ye Fan na umalis. Mga kasuklam-suklam na tao. Hindi mo kayang mawala ng ganito. Hey! Ngumisi si Ye Fan, mayroon bang walang muwang na lahi sa Diablo? Bakit pinahihintulutan kang pumasok sa aking bahay upang agawin ang teritoryo, at hindi ako pinapayagang bawiin ito? Bago siya matapos magsalita, lumitaw na ang figure ni Ye Fan sa likod ng Tess na iyon. Bang! Ang! Dumating ang boses, at ang ulo ni Tess ay nabasag ng kamao ni Ye Fan. Kabanata 2722 Pagsulong. Sa estado ng double disintegration, ang bilis ni Ye Fan ay nakapagparamdam na sa mga itim na duwende na hindi kapanipaniwala. Nang makitang pinatay si Tess, naramdaman ng mga itim na duwende ang lamig sa kanilang mga noo. Isang hindi pa nagagawang mapanganib na aura ang nagpalamig sa kanilang dugo. Lahat ng porma sayon. Kabkuban. Pinatatag ni Yinsong ang kanyang emosyon at naglabas kaagad ng utos. Ang iba ay walang dapat ikabahala, patayin siya, at pagkatapos ay patayin ang lahat. Nang medyo nagising si Yinsong, biglang napagtanto ng mga itim na duwende na sila ay isang mas mataas na lahi. Mga tao lang, isang grupo ng mga lalaki na hindi marunong gumamit ng primitive na kapangyarihan, paano sila maglalagay ng banta sa kanila? Kaagad, 12-dosenang mga elite mula sa Purple Sparrow Tribe ang lahat ay naglabas ng kanilang cultivation base, at ang pamimilit ng 12-dosenang primitive powers ay nabuo sa martial arts training ground. Ang primordial power na sumabog sa sandaling ito ay nagparamdam sa karamihan ng mga Divine Sword Sect na disciples ng hindi matiis na sakit. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagsimulang umatras, at ang ilan ay nayanig pa dahil sa panloob na mga pinsala. Sa pagharap sa ganoong eksena, lalo pang nagyayabang ang mga itim na duwende. Ang mga mababang antas ng karera ay talagang mahina. Diyos ng Espada. Isang tao lamang na karapat-dapat na tawaging Diyos. Ngayon ang iyong kamatayan. Sina Yinsong at iba pang dosenang eskrimador, gayon din ang 12-dosenang itim na duwende, walang habas na binomba si Ye Fan ng iba't ibang ultimate moves. Itapon mo. Kaagad, ang buong paligid ni Ye Fan ay nagliliwanag at nakasisilaw. Dahil sa matinding pagpatay na dulot ng orihinal na kapangyarihan, ang lugar ni Ye Fan ay naging impyerno ng sheer sa paningin ng iba. Ang mga tao ng Divine Sword Sect ay nag-aalala, at si Hua Xiaoluo at ang iba pa ay naninigas. Siyempre, mukhang kalmado ang mga babae sa paligid ni Ye Fan.
Pagkatapos ng galit na pag-atake, naramdaman ng mga itim na duwende na may mali. Sa paligid ng katawan ni Yefan, mayroong isang globo na nabuo sa pamamagitan ng umiikot na lumilipad na espada, ganap na bumabalot sa kanya. Ang lahat ng mga pag-atake ay naharang. Ito, paano ito posible? Si Yu Jianshou ito. Si Yin Song ay hindi pa nakakita ng ganoong Yu Jian. Sa isang pakulo, ang maliit na Emperor Dragon Sword Trison ay ginawa ang mga pag-atake ng mga itim na duwende ng walang kabuluhan. Biglang nasira ang bilangguan ng espada, at lumabas ang mga lumilipad na espada. Nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Ang Ultimate Ultra-Wide Range Ultimate Move ni Yu Jianshou, noong hindi pa naiintindihan ni Yefan ang mga batas ng mga eroplano, ay kasing bilis na ng isang sinag ng liwanag. Ngayon, ang kanyang tibak sa puso, batas ng eroplano, ay may sariling mature na pangunawa. Sa una, ilang daan lang ang magagamit para maabot ang matinding bilis, ngunit ngayon, libo-libo na ang kayang kontrolin ni Yefan. Sa sandaling ang hamog na nagyelo ay puno ng langit, ang bawat lumilipad na espada ay tila walang tilapon, at ito ay naglalakad lamang sa hangin sa kalawakan, patuloy na kumikislap kaagad. Mula sa malayo, makikita lamang ng lahat ang malamig na liwanag ng lumilipad na mga espada na may iba't ibang kulay, na nakakalat sa larangan ng digmaan, at ang tilapon ng espada ay mahirap makuha. Sa estado ng double disintegration, ang kapangyarihan ng walang kapantay na layunin ng espada ay hindi kayang labanan ng grupong ito ng mga itim na duwende. Ang napakataas na single-point penetrating power ay gumagawa ng Phaegian ng isang massacre effect. Inakala lang ng isang grupo ng mga itim na duwende na nasa ligtas silang posisyon para manalo, ngunit sa sandaling ito ay nahulog sila sa kawalan ng pag-asa. Dahil sa sobrang pagkataranta, hindi na sila nagkaroon ng panahon para gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya at iba pang paraan. Matapos marinig ang mga hiyawan, ang mga itim na duwende ay binugbog sa mga salaan at nahulog sa lugar ng pagsasanay. Ang kanilang sword intent at iba't ibang trick ay ganap na walang kahulugan sa harap ng Emperor-level sword intent. Kahit na si Yin Song ay may cultivation ng Open Heaven Realm, sa sandaling ito ay tila walang laman at walang kapangyarihan, at bago pa siya magkaroon ng oras upang makatakas, ang kanyang ulo ay natagos na. Saglit lang, tahimik ang martial arts field. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Yefan, nawala si Phaegian sa field. Ang disipulo ng Divine Sword Sect ay dahan-daang nakabawi pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi sila sumambulat ng mga bulalas ng kagalakan, dahil, napakabilis ng lahat ng nangyari. Ang mga galaw at galaw ni Yefan ay naging ganap na hindi maintindihan, at hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Yefan. Kahit na si Kap Moing ay maaaring makakita ng isa o dalawa, ngunit maaari lamang itong maging kapansin-pansin. Sa katunayan, kahit na ang mga babae ay hindi alam kung gaano kalaki ang pag-unlad ni Yefan sa mga nakaraang taon. Ang antas ng eroplano ay isang maliit na grupo ng mga tao sa buong eroplano ng Taishi, na higit sa lahat ng mga nilalang. Sige, maglinis ka na. Lumingon si Yefan at inutusan ang doorman na may patag na mukha. Ang itim na duwende sa eksena ay nabasag na ng sword intent ni Yefan at tuluyang namatay. Sundan. Agad na lumapit si Molan at ang iba pa at inutusan ang ilang mga disipulo na itapon ang bangkay ng itim na duwende. Your Excellency Sword God, ngayon ay ganap na hindi maintindihan ni Kap ang tungkol sa iyong lakas. Tila noong sinabi niyang gusto kanyang maabyutan, medyo nahihilo siya. Huminto si Kap Mo at umiling sa emosyon. Hindi ko mapigilan, nag-iisa si Brother Kap, mayroon akong pamilya, at kailangan kong kumuha ng grupo ng mga apprentice. Ito ay isang mabigat na responsibilidad. Ngumiti si Yefan. Si Hua Xiaoluo at ang iba pang mga disipulo ay nagpakita ng pagkabigo at kahihiyan. Haha, dahil bumalik na ang inyong kamahalan na Sword God, kung gayon ang katayuan ng Divine Sword Sect sa Great Wilderness ay dapat maging matatag. Sa hinaharap, ang mga demonyong iyon ay hindi pupunta rito tuwing 3 araw, at nakakaramdam din ako ng kagaanan sa alchemy. Yao Wei siyan isang hitsura ng kaganhawahan. Maraming gulo ba ang ginawa ng Diablo sa Hongwang? Ano ang nangyari sa Dasheng, Wilderness at Odin Empire? Si Yefan ay mas nag-aalala sa kanyang pamilya at mga kapatid. Huwag kang mag-alala, kamahalan na Sword God, ang angkan ay mayroon pa ring malaking posisyon sa eroplano ng Taishi. Ang iyong pamilya ay ayos lang, ngunit ito ay mas mababa kaysa dati. Ang Odin Empire ay medyo mas hinaharas ng mga demonyo, ngunit si Shu Lanteng ay medyo mas ginigipit. Si Ai Luoman at ilang mga bisitang ministro ay nagpoprotekta sa maharlikang pamilya ng Odin Empire sa nakaraan, at sila ay matatag pa rin sa kasalukuyan. Sa kabutihang palad, ang teleportation array ay kinokontrol ng hukbo ng Demon King, at ang teleportation ay hindi libre, kaya ang mga demonyong dumarating dito ay hindi partikular na marami, ang ilan ay napakalakas. Ang mga demonyo na kabilang sa sinaunang panahong mundo ay hindi hinahamak ang Great Wilderness. Bukod dito, ang mga demonyo ay may iba't ibang lahi at ugali, at hindi lahat sila ay manlalaban. Mayroon ding ilan na pumarito lamang upang manirahan sa Great Wilderness at hindi salungat sa mga tao. Siyempre, tulad ng marami talagang mga demonyo na nagbabalak pumunta sa Hongwang upang bumuo ng mga bagong tirahan.
Upang makipaglaban para sa teritoryo at salungatan sa mga tao, ito ay dapat ding isang hindi maiiwasang proseso. Sino ang nagpauna kay Hongwang na itayo ng ikapitong Diablo? Teleportation Array, ang mga tao ay nananatili sa teritoryo ng Demon King, at natural na kailangan nilang magdusa ng kaunting galit. Ang gamot ang unang paraan. Natigilan si Ye Fan, hindi nakakapagtakang hindi niya nakita si Shu Lanting na naghihintay ng ilan, ito pala ang lugar ni Exi Lin Yuan. Mukhang ang mga nangungunang cultivator lang sa Chaos Realm ang makakalaban sa malalakas na demonyong iyon. Gayunpaman, dahil ngayong tumaas na ito sa eroplano ng Taishi, sa malaot madali, magkakaroon ng mga eksperto sa bukas na mundo, at kailangang may araw sa hinaharap kung kailan magkakaroon ng lakas ang mga tao na protektahan ang kanilang sarili. Biglang, naramdaman ni Ye Fan na may mali. Biglang lumingon ang kanyang mga mata sa direksyon ng gate ng bundok, at mabilis na dumaan. Nataranta ang lahat at sumunod. Pagdating ko sa lambak, natigilan ako nang makitang si Yin Song, ang itim na duwende na patriarch na kamamatay lang, ay nasugatan ang isang bulaklak na diwata at lilipad na sana. Bagamat matamlay at puno ng dugo si Yin Song, talagang buhay siya. Paano ito posible? Ang kanyang primordial spirit ay nabasag ng Emperor level sword intent kanina lang, at ang kanyang katawan ay lubhang nasugatan, paano siya makakaligtas? Malinaw na naramdaman din ni Ye Fan ang hindi kapanipaniwala, isang langaw, na direktang sinipa ang Silver Pine sa lupa. Sword God. Alam kong mali ako. Hayaan mo lang ako. I can swear to the Black Elf King. Babalik ako kaagad sa aking bayan ng Helen, at hinding-hindi na ako makakatapak pa sa ilang. Hindi ako hahanap ng maghihiganti. Wala na kay Yin Song ang kay-abangan niya noon. Sa pagharap sa pagsupil sa ganap na kapangyarihan, siya ay bumagsak at napaluha. Wala akong pakialam sa mga iyon, gusto ko lang sabihin mo sa akin kung bakit namatay ang iba, at makakaligtas ka. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikinang, mahina, naramdaman niya na ito ay isang napakahalagang tagumpay. Kabanata 2723 ang hiling ni Ganesha. Kung sinabi ko sa iyo, maaari mong ipanga ko na hayaan mo akong umalis ng ligtas. Bagamat natatakot si Yin Song, gusto niyang ipaglaban ito, at nanginginig ang kanyang tono. Hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin, ngunit dahil pinatay na kita ng isang beses, hindi na kita papatayin sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Ye Fan. Maingat na nakilala ni Yin Song ang ekspresyon ni Ye Fan, ngunit hindi niya matukoy kung sinsero ba si Ye Fan o hindi. Para mabuhay, wala siyang choice kundi sabihin ang totoo. Si Ankh ang nagpasilang sa akin. Ano? Ankh? Natigilan si Ye Fan, hinawakan ang kwelyo ni Yin Song, at muling nagtanong, sabihin mo ulit. Ankh, kilala rin bilang Fountain of Life, ay isang uri ng gamot na maaaring bumuhay sa anumang ang mahiwagang sangkap ng buhay. Hanggat may sapat na bukal ng buhay, anumang makapangyarihang buhay ay maibabalik sa buhay. Kahit na ang isang adult na vermilion na ibon o isang asul na dragon ay maaaring puwersahang mabuhay muli pagkatapos na sirain ng primordial spirit, hanggat mayroong sapat na halaga ng Ankh. Nagulat si Ye Fan, bagamat alam niya na ito ay isang problema sa pagbigkas, at ang teksto ay malamang naibasa isa sa Earth, ngunit ito ay isang pagkakataon. Ang walang kamatayang gamot na minsang pinag-aralan ni Ganesha, ang maalamat na simbolo ng Ankh na sumasagisag sa buhay. Ang bukal ng buhay, Ankh. Maaaring ang mga alamat sa mundo ay nagmula rin sa mga lihim ng mas matataas na eroplano. Tulad ng labanan sa pagitan ni Wang Di at Chiyo, at iba pa. Kumalat ang Teso sa Taiji. At Ankh, kumalat ba ang eroplanong Taishi sa Taiji? Lumingon si Ye Fan at nakita niya sina Chu Yunyao, at iba pang babaeng nakakaalam ng nakaraan ni Ankh, at lahat sila ay mukhang nagulat. Huminga ng malalim si Ye Fan at nagpatuloy sa pagtatanong, gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Ankh. Lahat. Oo, ang pinanggalingan, background, lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo sa akin ng malinaw, lakasan mo ang loob na malaman kung nagsisinungaling ka, hahayaan kitang mamatay. Matigas na sabi ni Ye Fan. Nilunok ni Yin Song ang kanyang lalamunan at sinabing, alam mo ba ang tungkol sa Titan God's Domain? Ano ang lugar na iyon? Tanong ni Ye Fan. Ang eroplano ng Taishi ay ang walang hangganang mundo na binuksan ng master ng Hongmeng, at ang Titan God's Domain, ay tinawag ding Ancient God's Domain. Ang Demon King, ang Platinum Protoss Royal Family, ang Supreme Heavenly Lord ng Angel Tribe, at iba pa, ay hindi mangangahas na tumuntong doon ng madali. Dahil iyon ang teritoryo ng Titan Protoss, dapat mong malaman ang tungkol sa Titan Protoss, di ba? Tanong muli ni Yin Song, narinig ko na isa sa apat na pangunahing puwersa ng mga Diyos, bakit, itong Ankh ay ginawa ng mga Titan? Tanong ni Ye Fan, umiling si Yin Song, hindi. Napakalakas ng Titan Protoss. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, ang Titans ay tiyak na mas malakas kaysa sa Platinum Protoss, Angels, at Light Elves. Kung hindi, ang bilang ng mga tao ay napakaliit, at mayroon lamang mas mababa sa 1,000 Titan sa kabuuan. Maaari itong maging isa sa apat na pangunahing puwersa ng Celestial Clan. Ngunit ang pinagmula ng Ankh ay mas matanda kaysa sa mga Titans.
Sa katunayan, noong ang Titan God Realm ay ang pinakaunang sinaunang God Realm, ang unang batch ng sinaunang mga Diyos, ay ang una sa Taishi Plane. Master. Ang mga sinaunang Diyos na lumitaw sa parehong oras ay ang nangungunang mga banal na hayop, ang mga dragon, ang Suzaku at iba pang mga banal na hayop, at sila ay umiral noong panahong iyon. Ngunit kumpara sa sinaunang mga Diyos, ang mga banal na hayop ay hindi lumikha ng napakaraming bagay, at ang kanilang mga kakayahan ay medyo simple. Maraming mga sibilisasyon na naipasa mula sa eroplano ng Taishi hanggang ngayon ay ipinasa ng mga sinaunang Diyos noong panahong iyon. Nang maglaon ay sunod-sunod na namatay ang mga sinaunang Diyos dahil sa panloob na digmaan, at pagkatapos ay may mga araw na ang mga Titan ay nasa kanilang mga unang yugto. Ang mga Titan ay mabibilang na ganoon. Ang buhay ng ikalawang henerasyon ng eroplanong Taishi. Kung tungkol sa mga demonyo, mga Diyos ng Platinum, mga anghel, at iba pa. Maaari lamang silang ituring na ikatlong henerasyon. Sa makatuwid, kahit na ang Titan ay isa na ngayon sa apat na pangunahing puwersa ng Celestial Clan, sa katunayan, sa loob ng Titan, hinamak nila na mapangkat sa iba pang tatlong Celestial Clan. Ang pinakahalata ay ang Titan God's Domain, walang sinumang lahi ang nang-ahas na bumuo ng teleportation array. Dahil sa maliit na bilang ng mga Titan, mahirap magparami, kaya't hindi sila tumutuntong sa ibang mga Diyos at demonyo, at nagpapatakbo lamang sa mga Diyos ng Titan. Gayunpaman, mayroon ding kasabihan sa eroplano ng Taishi na ang Titan ay hindi umaalis sa Titan God Realm upang bantayan ang Ancient God's Tomb. Ang mga sinaunang Diyos ay katumbas ng mga ninuno ng mga Titan. Pagkatapos nilang mamatay, ang mga bangkay ng mga Diyos ay naging iba't ibang mga himala, iyon ay, ang mga puntod ng mga Diyos. Marami sa mga banal na libingan na ito ay nagtatago ng napakahusay na mga lihim, at ang mga ito ang pinakamahiwagang lugar sa eroplano ng Taishi. Hindi pinapayagan ng mga Titan na lumapit doon ng ibang lahi, at hindi sila nahiwalay sa isa't isa, at walang lahi na nang-ahas na hamanin ang pinakamalakas na mandirigma ng Titans. Pagkatapos ng lahat, kung ang buong katawan ay hinayla, ang demonyo o ang mga Diyos ay hindi nangangahas na maging kaaway ng Titan. Kapag may mga trahedya na nasawi, walang makikinabang sa huli. Kung tungkol sa Ankh, ito ang Diyos ng buhay. Sinasabing ang pinakamakapangyarihang ina ng mga Diyos ay ang likidong pinarami sa isang subo ng bukal ng buhay. Ang ganitong uri ng spring water ay kayang buhayin ang lahat ng buhay sa Taishi Plain. Pagkatapos ng lahat, ang mga nilalang ng eroplano ng Taishi, sa prangka, ay nagsimulang dumami at dumami sa ina ng mga Diyos. Ang Ankh ay parang code ng ugat ng buhay, si Yinsong ay may pagpipitagan at pananabik. Dapat ay nasa sabik si Yefan kapag narinig niya ito. Kung gayon, kung ito ay isang sakit, maaari ba itong gumaling? Sakit. Saglit na natigilan si Yinsong, syempre, ang pinakahuling nakapagpapagaling na tagsibol na kayang buhayin ang lahat ng buhay, paanong hindi nito mapapagaling ang mga sakit? Pero ang problema, walang gagamit ng Ankh para gumamot ng mga sakit, sobrang sayang. Bihira ba si Ankh? Ang hirap kunin. Wala ka ba? Tanong ni Yefan na nakakunot ang noo. Syempre ito ay mahalaga. Ang bukal ng buhay ay hindi walang katapusan. Sinasabi na magkakaroon ng kaunti pa bawat 10,000 taon. Ito ay binabantayan ng mga Titans. Kung gusto mong magnakaw, halos magpakamatay ka. Kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang mahanap ang bukal na tubig. Sa pangkalahatan ay ang mga Titans lamang. Hindi maginhawang makitungo sa ilang bagay. Kapag ipinagkatiwala ko ang ibang malalakas na tao, magbibigay ako ng kaunti. Laging may patak ng spring water sa katawan ko. Nakakuha ako ng isang patak ng angka mula sa Demon King, kaya ibinigay ko ang patak na ito sa aming tribo. Pagkatapos, gamit ang drop na ito, ang ating Purple Sparrow Tribe, at maging ang buong pamilya ng Black Elf sa domain ng 7th Demon King, ay walang angka. Sinabi ito ni Yinsong na may hiya sa kanyang mukha. Malinaw, ang patak ng angka na ito ay may malaking kahalagahan, ngunit ginamit niya ito. Napakamahalagang bagay, hindi na kailangang ibigay ito sa iyo ng Black Elf King. Puro kalokohan ba ang sinasabi mo? Hindi naniwala si Xiao Ziner. Hindi, dapat totoo ang sinabi niya. Dahil kakaunti lang, baka sapat lang para buhayin ang isang tulad niya. Kung mas malakas siya, kahit may angka siya sa katawan, hindi sapat para buhayin siya. Chu Yunyao Analysis Road. Tama. Iyan ang katotohanan, sabi ni Yinsong na may mapait na ngiti, kung hindi ibibigay ng Demon King si angka sa Black Elf King. Kung ang isang powerhouse na tulad ng Demon King ay malubhang nasugatan o namatay, tiyak na hindi ito ilang patak. Si angka ay maaaring mabuhay muli. Bukod dito, ang angka ay isa lamang makapangyarihang gamot sa buhay pagkatapos ng lahat. Hindi ito maaaring maging makapangyarihan at hindi makakamit ang tunay na immortalidad. Sa makatuwid, sa mata ng mga powerhouse ng eroplano, isa lamang itong mabisang gamot sa pagbawi. Ang tunay na nangunguna sa labanan, kung hindi mo matalo, hindi mo matatalo, at kung mamatay ka ng isang beses, mamamatay ka sa pangalawang pagkakataon, at walang silbi ang pagbawi. Pagkasabi nito, tumawa ng masama si Yinsong. Sa oras na ito, siya ay nasa ganoong suliranin. Buhayin man siya ni Angka, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili.
Kabanata 2724 ang huling aralin. Natural na naiintindihan ni Yefan na si Anka ay hindi masyadong mahalaga sa mga ordinaryong practitioner. Gayunpaman, ito ay isang mahusay na magic na sandata upang pagalingin ang Tuan Chuan. Ang mga mata ni Yefan ay kuminang pabalik, nakatingin sa maliit na mataba na babae sa mga bisig ng kanyang ina, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam mo ba, saan nandoon si Anka? Maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo, tanong ni Yefan. Para sa kapakanan ng kanyang anak, kahit napapasok siya sa palasyo ng Demon King, susubukan ito ni Yefan. Umiling si Yinsong, ito, hindi ko talaga alam, maaaring umiiral pa rin ang ikapitong demonyong haring si Asmodeus, ngunit posible lang. Pagkatapos ng lahat, ang ikapitong hari ng demonyo ay inapi ng ikalima at ika-anim na hari ng demonyo sa paglipas ng mga taon. Kahit na may angka sa kamay, maaaring ito ay gantimpala sa mga general at naubos. Walang sino man ang magkakaroon ng angka sa kamay, at malawak na inihayag na tanging ang mga nangungunang powerhouses tulad ng Demon King at ang God King, ako mismo ang nakakaalam nito. Kung gayon, ano ang maaari kong gawin upang makuha si Anka mula sa Titan Dominion? Ang iyong kamahalan na Sword God. Patawarin mo ako, hindi ito isang bagay na may kakayahang malaman ng isang maliit na tulad ko. Ngumisi si Yinsong. Sabihin. Natahimik sandali si Yefan. Pwede ka nang umalis. Lumipad palayo sa lambak si Yinsong na parang tumatanggap ng amnestia. Ang isang pansamantalang kaguluhan ay hamupa. Ang lahat ay bumalik sa Sword God Kick, gumawa ng isang kaldero ng tsaa, at umupo upang makipag-usap. Yunyaw, sa tingin mo ba ay isang pagkakataon ng angk na ito? Tanong ni Yefan. Kahit ang mga patay ay maaaring mabuhay muli. Kahit na walang mga siyentipikong parameter bilang batayan, kailangan kong sabihin na ang rate ng tagumpay ay napakataas, sabi ni Chu Yunyaw. Brother Yefan, dahil wala tayong ibang paraan para tretuhin ang grupo, kailangan nating ipaglaban ang bukal ng buhay na ito. Anyway, kung may oras tayo, laging tama na hanapin ito, sabi ni Ji Wanqing. Sumasang-ayon ako. Sa pamamagitan ng dalawang pronged na diskarte, kami ni Wanqing ay maaaring magpatuloy sa pag-aaral ng mga pamamaraan ng siyentipikong paggamot. Maaari mong subukang hanapin ang mga ito. Curious din ako, ano ba talaga itong angka? Ang pagsasaliksik sa Ganesha ay maaaring may ang sagot, sabi ni Chu Yunyaw nang may pananabik. Tinanong ni Yefan si Su Qingzhou, asawa, ano sa palagay mo? Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at tumingin sa grupo ng mga tao na nakaupo sa kanyang kondangan, kumakain ng bago at kamangha-manghang espiritual na prutas. Wala akong ideya. Lahat ng mga babae ay nagpakita ng pagtataka. Ate, ano bang problema mo? Hindi ba't ikaw ang higit na nanakit kay Tuan Chuan? May pag-asa ngayon, hindi ka ba sang-ayon sa paghahanap ng tubig ng buhay? Gulat na sabi ni Mumumo. Mumo, huwag mong pilitin si Qingzhou, nag-aalala siya sa kanyang asawa, nag-iisip siya ng mas komprehensibo. Casual na napabuntong hininga si Nayan Rujiao. Hinaplos ni Su Qingzhou ang buhok ni Tuan Chuan, at mahinang sinabi, syempre umaasa akong gumaling si Tuan Chuan, hindi mahimatay pagkaraan ng ilang sandali, dumudugo ang ilong, hindi na kailangang magdikit ng tubo sa buong katawan, gumawa ng iba't ibang paggamot. Ngunit, narinig mo rin na ang angk ay nasa kamay ng mga Titan, at ang mga naiwan ay nasa kamay din ng mga nangungunang powerhouse. Kung gusto nating makakuha ng angk, kailangan muna nating maghanap ng karayom sa isang haystack, at pagkatapos ay dapat tayong makipagsapalaran, kasama ang tie contact sa pinakamalakas na tao sa beginning plane. Kung ito ay magiging maayos, iyon ay mabuti, ngunit kung makatagpo tayo ng isang plane level powerhouse, wala tayong magagawa. Tama, masyadong delikado ang pag-iisip tungkol dito. Kumunot ang noo ni Ir at sinabing, paano kung hintayin natin na mas mataas ang ating cultivation base, at pagkatapos ay pumunta sa angk? Ito ay dapat naligtas kapag si Miss Ben ay naging isang antas ng eroplano, sabi ni Xiao Ziner sa kanyang sarili. Ate, paano ka makakarating sa antas ng eroplano? Kahit na napakatalino mo, aabutin ito ng daan-daang libong taon, o kahit 10,000 libong taon. Kailangan bang gamutin ang Tuan Chuan kada ilang buwan? At hindi na ba ito lalago sa loob ng daan-daang taon? Nag-aalala si Du Yuner. Ang mga babae ay maraming pinag-uusapan at may iba't ibang opinyon. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo at bahagyang tinapik ang mesa. Okay, dahil walang pinag-isang ideya, gagawa ako ng desisyon pagkatapos pag-isipan ito. Napabuntong hininga si Yefan, bago magpasya sa tanong ni Anka, kailangan kong harapin ang Divine Sword Sect. Divine Sword Sect? Anong problema? Tanong ni Shilanyo. Hihi, baka si Brother Yefan ang nag-iisip na ang mga disipulo ay masyadong mahina, kaya kailangan niya silang sanayin ng mas masinsinan, sabi ni Wu Ye. Pinag-isipan ni Su Qingzhou ang lalaki at tila may napansin. Ngumiti si Yefan, ngunit hindi nagsalita, ngunit hiniling kay Mola na lumapit at hayaang magtipon ng lahat ng mga disipulo ng All God Sword Sect sa Valley of Thousand Flowers. Pagkarating ng lahat, libu-libong mga mata ang bumagsak kay Yefan. Matapos tingnan ng malalim ni Yefan ang mga disipulo ni Janzong, sinabi niya ang unang pangungusap, na ikinagulat ng buong sekta. Napagpasyahan kong buwagin ang Divine Sword Sect. Nagkagulo ang buong sekta.
Nagpakawala si Yefan ng pamimilit na nagpatahimik sa buong sekta. Alam ko, marami sa inyo ang tiyak na nalilito, naguguluhan, ayaw sumuko. Gayunpaman, maingat kung isinasaalang-alang na kung ang Divine Sword Sect ay patuloy na umiral, ito ay magiging lubhang hindi nararapat. Ang prehistoric na mundo ngayon ay matagal ng katulad noon. Ang panahon ng eroplano ng Teso ay ganap na naiiba. Ang mga demonyo ay patuloy na bumubuhos, at sa hinaharap, magkakaroon ng parami ang mga itim na duwende. Sinakop ng Divine Sword Sect ang pinakamagandang bahagi ng Heavenly Paradise, at hindi maiiwasan na panoorin ito ng lahat ng partido. Kung narito ako, mapoprotektahan ko ang integridad ng buong sekta, ngunit hindi ako maaaring manatili sa sekta magpakailanman at protektahan ka. Kahit na maraming dahilan para sumali ka sa Divine Sword Sect, sa huling pagsusuri, ito ay para sa Become Stronger. Ang pagbuwag ko sa Divine Sword Sect ay hindi nangangahulugan na hindi na kayo magiging mga disipulo at disipulo ko ng Divine Sword Sect. Gayunpaman, mula ngayon, ang Divine Sword Sect ay iiral sa mas malayang paraan. Lahat kayo, dapat lumabas para maranasan, lumabas at mag-explore, imbes na manatili lang sa sekta. Kung nakatagpo ka ng mga problema sa paglilinang, maaari mong gamitin ang iyong mobile phone upang makipag-ugnayan sa kanila, at makakahanap ka ng lugar upang magkita at mag-usap sa labas ng mundo. Kahit na ang mga kondisyon ng paglilinang ay maaaring hindi kasing ganda ng dito, ngunit sa simula ay maaari siyang magtanim sa Tesu, at ngayon siya ay nasa eroplano ng Taishi, anuman ang mangyari, ang mga kondisyon ay sapat. Kung isang araw, wala ang ulo ko, at mapoprotektahan mo ang gayong piraso ng paraiso, kung gayon. Kwalipikado tayong maging tunay na mga master ng Valley of Flowers. Umaasa ako na ang Divine Sword Sect ay hindi lamang sa akin, kundi kayong lahat. Maraming tao sa Divine Sword Sect ang may pulang mata at luha. Bagamat maraming tao ang nag-aatubili na humiwalay, alam din nila na katotohanan ang sinabi ni Yewat Fan. Hindi sila sapat upang ipagtanggol ang pinagpalang lupaing ito. Si Jiu Jiangxian at Yao ang nauna, at Bam Antong hininga ng may damdamin, ngunit naunawaan nila ito ng mabuti. Kaagad na tinanong ni Yefan si Nayan Rujao at iba pang kababaihan na pangasiwaan ang sekta. Lahat ng uri ng materyales mula sa sekta ay ipinamamahagi sa mga tao sa ibaba. Kahit na ang Divine Sword Sect ay kailangang isuko, ang mga bagay ay dapat na alisin hanggat maaari. Tungkol sa proteksyon ng bundok, ang Ling Yue ay direktang binuwag din, at hindi ito maaaring mura para sa mga tagalabas. Hindi nagbigay ng anumang komento ang Fan sa diskarteng ito. Naiintindihan ng lahat kung bakit binuwag ni Yefan ang Excalibur Sect. Pagkatapos ng lahat, maaaring walang gaanong lakas si Yefan para bantayan ang sekta. Naghintay si Hua Xiaoluo ng ilang pinunong disipulo. Pagkatapos ay lumapit kay Yefan at lumuhod. Teacher, masyado ka ba naming binaygo, kaya binuwag namin ang sekta? Mapangasar na sabi ni Hua Xiaoluo na may pulang mata. Ikanaway ni Yefan ang kanyang mga kamay at nakangiting nagsabi, saan mo gustong pumunta? Hindi kita pinaalis sa pintuan ng guro, hinayaan lang kitang lumabas para magsanay. Kung hindi, kung wala ako sa pinto, nasa panganib ka ba araw-araw? Maaari kang magsanay sa lahat ng dako sa hinaharap. Maaari ka ring umuwi at dagdagan ang iyong kaalaman, na isa ring uri ng paglilinang. Guro, pagkatapos nito, kung wala kaming naiintindihan, maaari ba talaga namin kayong kontaken? Tanong ni Luo Li. Siyempre, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, sabi ni Yefan. Nabuhayan ng loob ang ilang alagad matapos itong marinig. Sa oras na ito, lumipad pabalik si Xiao Ziner mula sa labas. Tumanggap siya ng komisyon mula kay Yefan at lumabas para gumawa ng isang bagay. Ziner, kamusta ka, nakahanap ka na ba ng magandang lugar? Walang problema, nasuri ko na ang lahat. Pupunta ka ba ngayon? Umaasang tanong ni Xiao Ziner. Binati ni Yefan ang ilang mga disipulo, sumunod ka sa akin, bago umalis sa sekta, ituturo ko sa iyo ang huling klase para sa master, na isa ring pagsusulit. Kung pumasa ka, ibibigay ko sa akin ang lahat ng karanasan sa pagsasanay. Dapat kang pumunta sa paaralan ng maaga. Kabanata 2725 Pagsusulit sa pagtatapos. Pumasok tayo ng maaga sa school. Master, anong ibig sabihin nito? Kinakabahang tanong ni Annie. Maiintindihan mo yun. Hindi ka na magiging apprentice ko, sabi ni Yefan. Nang marinig ito ng ilang tao, namutla ang kanilang mga mukha at puno ng takot ang kanilang mga mata. Malayo pa ang kanilang lalakbayin, at handa silang mapatalsik sa dibisyon. Si Hua Xiaoluo ay puno ng kuryusidad at pagkabalisa, ngunit maaari lamang niyang sundan sina Yefan at Xiao Ziner hanggang sa isang maliit na bayan ng pamilihan sa Paradise. Ito ay orihinal na isang mataong lugar para sa mga monghe upang makipagkalakalan at magkita dito. Gayunpaman, ngayon ang lugar ay napuno ng hininga ng mga demonyo, at wala nang maraming tao na monghe ang natitira. Marami rin ang isa-isang nakakulong sa mga kulungang bakal, parang naging preso. Ang palengke na ito ay dating pinamamahalaan ng isang sekta na tinatawag na Loyingman. Siguradong nandoon na kayong lahat. 2 buwan na ang nakalipas, ang lugar na ito ay inookupahan ng isang grupo ng mga demonyo.
Ang mga tao ng Loyingman, kabilang ang ulo ng banal na katawan, ay lahat ay kinuhang pinatay. Inimbestigahan ko at nalaman ko na ang mga demonyong ito ay pangunahing mga bangkay na demonyo, na may malalakas na pisikal na katawan at walang sakit. Ang susi ay ang mga bangkay na demonyo ay kumakain ng anumang buhay na bagay, at lahat ng lason ay hindi masusugatan, kabilang ang mga kumakain dito, sabi ni Xiao Zin. Nang marinig nila ang tungkol sa pagkain ng mga tao, biglang nagbago ang ekspresyon ng ilang disipulo. Maaaring ang mga nakalok ay ang kanilang pagkain. Tanong ni Yao Ruoyan sa nanginginig na boses. Natural, dahil ang mga zombie ay hindi mislan na kumakain, ngunit gusto din nilang kumain ng sariwa, sabi ni Xiao Ziner. Sobra, kinuyam ni Sima Rufeng ang kanyang mga kamay. Mayroong humigit kumulang 100 demonyo dito, ngunit walang anumang banal na kaharian. Dahil lamang sa nagagamit nila ang primitive na kapangyarihan kaya mahirap para sa karamihan ng mga magsasaka na harapin ito. Sinabi ni Ye Fan, ang huling pagtatasa na ibinigay sa iyo ng guro ay iligtas mo ang mga nakakulong dito, at pagkatapos ay lipulin ang mga bangkay na ito. Pagkatapos magsalita, naglabas si Ye Fan ng 5 high-grade spirit level na flying sword. Sa sandaling lumitaw ang lumilipad na espada, naglabas ito ng malakas na espiritual na enerhiya, ang malamig na liwanag ay napigilan, at ang kalidad ay pambihira sa unang tingin. Xiao Luo, Rufeng, Luo Li, Anyi, Ruoyan, maaari kang pumili ng espada na gusto mong gamitin mula sa akin. Guro, mabuti para sa amin na gumamit ng aming sariling mga espada. Dapat mong panatilihin ang mataas na uri ng espiritual na sandata, sabi ni Yao Ruoyan. Oo, guro, sapat na ang espada na ibinigay mo sa amin, sabi din ni Luo Li. Huwag magsalita ng walang kaparirikan, hayaan kang pumili at pumili. Sa pagtatasa na ito, dapat mong gamitin ang espada na ibinigay ko, hindi ang iyong sarili, sabi ni Ye Fan. Ang 5 disipulo ay hindi makatanggi sa mabuting hangarin ni Ye Fan, kaya kailangan nilang humakbang pasulong at piliin ang mga lumilipad na espada na sa tingin nila ay nasa kanilang mga kamay. Ang kilusan sa ibabaw ng pamilihang bayan ay talagang nakakuha ng atensyon ng mga bangkay na demonyo sa ibaba. Ang mga pintuan ng bangkay ng demonyo ay sunod-sunod na ipinadala at nagtipon sa gitna ng bayan ng palengke, na may pagalit na ekspresyon sa bawat nakakatakot na kulay abong mukha ni Zhang. Okay, pwede na tayong magsimula. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, hindi ka namin tutulungan ni Ziner, ngunit kung gusto mong tumakas, kalayaan mo rin ito. Dahil ang grupong ito ng mga bangkay na demonyo ay hindi kasing husay ko, basta't tayo ay nagtutulungan at may hawak na isang mataas na antas ng espiritu ng sandata na lumilipad na espada, tiyak na matatalo natin sila. Tiwalang sabi ni Sima Rufeng. Sa senior sister dito, kailangan lang nating lumaban ng maayos, siguradong walang problema. Sabi ni Luo Li na may nakaka-relax ng ngiti. Matigas din ang mga mata ni Hua Xiaoluo sa sandaling ito. Sa pagtatasa na ito, tagumpay lamang ang pinapayagan, at hindi pinapayagan ang pagkabigo. Junior kuya at ate, feral na. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Hua Xiaoluo ang iba pang 4 at mabilis na lumipad pababa. Isa-isa silang nagtanim ng sapat upang patayin ang isang grupo ng mga bangkay na demonyo. Pinigil ni Xiao Ziner ang kanyang ngiti at sinabing, mabaho Ye Fan, masama ka talaga. Buti na lang, hindi ako ang apprentice mo, kung hindi, papatayin mo ako. Hindi ikaw ang apprentice ko, kaya din kitang gampanan. Ngumiti ng masama si Ye Fan. Mabahong lalaki, namula si Xiao Ziner at binigyan siya ng puting tingin, ngunit mabilis siyang nag-alala, wala namang mangyayaring aksidente, di ba? Hindi ito mabuti para sa totoong patay na tao. Hindi tayo magiging maayos mamaya. Tumayo ka at manood. Dahil sinabi mong hindi ka tutulong, natural na hindi ka tutulong, kahit anong mangyari, huwag kang makialam, sabi ni Ye Fan na may malalim na ekspresyon. Okay, bamantong hininga si Xiao Ziner. Sa oras na ito, ang 5 Hua Xiaoluo ay nakaharap na sa bangkay ng demonyo. Namumulaklak na layunin ng espada, galit na dagat at mga nakatutuwang bulaklak. Si Hua Xiaoluo, bilang ang pinaka-core combat power, ay may buong firepower, at sa isang espada, ang sword intent na parang lumilipad na bulaklak ay nagniningning mula sa sword. Ding! Biglaan. Isang putok. Nang ilabas ni Hua Xiaoluo ang isang espada, ang pinakamataas na antas ng espiritu na lumilipad na espada sa kanyang kamay ay nabasag. Ito. Natigilan si Hua Xiaoluo, paano niya nabali ang lumilipad na espada na ibinigay ni Ye Fan. Kaagad pagkatapos, ang iba pang 4, ang lumilipad na mga espada sa kanilang mga kamay ay nasira din. 5 mataas na uri ng espiritual na mga kasangkapan, pagkatapos na ma-infuse sa paglilinang, ay marupok at hindi mabata. Kaagad, ang 5 tao ay walang armas at nahulog sa kulungan ng mga bangkay na demonyo, ngunit sila ay nagkagulo. Alam na ang mga lumilipad na espada sa kanilang mga kamay ay hindi ipinagbabawal, hindi sila maglalakas loob na magalit ng ganito, na magiging mahirap. Ang 5 sa kanila ay hindi makalaban sa pinakamahusay na paraan, at maaari lamang mapagod sa pakikitungo sa kanila at itaboy ang mga bangkay na demonyo sa isang grupo. Anong nangyayari? Bulalas ni Sima Rufeng. Hindi ko pa naiintindihan. May ginawa si Master Kay Feijian. Nasira ang high-grade spiritual tool na ito dati. Balis ang sigaw ni Luo Li.
Buti na lang, may sarili akong espada. Hindi. Sinabi ni Master na hindi natin magagamit ang sarili nating saber. Magiging kabiguan iyon. Sa wakas ay naunawaan ng ilang mga disipulo ang magandang hangarin ni Yefan. Hindi mo kailangan ng espada, pagkatapos ay gumamit ka ng ibang bagay bilang isang espada. Dumampot si Yao Ruoyan ng isang sanga sa sandaling ito, itinaas ang kanyang kamay at sinaksak ito, pinatay ang isang bangkay na demonyo sa immortal na kaharian. Nang makita ito ng ibang mga tao, bigla silang nagising, at pumulot din sila ng mga sanga at patpat at nagsimulang mag-away. Nagamit din ni Hua Xiaoluo ang halos lahat ng kanyang lakas dahil natapakan niya ang threshold ng Xinjiang ng kalahating hakbang, at namumulot ng mga sanga sa kanyang kalooban. Sina Luoli at Yao Ruoyan ay tumulong sa pag-atake mula sa magkabilang panig, habang si Anyi ay nakipaglaban sa isang pag-atakeng gerilya na nakagambala sa pagbuo ng bangkay. Si Sima Rufeng ay may hawak na dalawang kahoy na patpat sa magkabilang kamay, na ginamit bilang panangga sa likuran, pagtatapos ng pagpindot at depensa. Hindi masama, mabilis akong na-stabilize, kahit na medyo nahihiya ako, sabi ni Xiao Ziner sa hangin. Malapit na nitong makamit ang tunay na pagkakaisa ng tao at espada, layunin ng espada, ang mga taong ito ay may malaking pagkakataon, nagpakita rin ng ginhawa si Yefan. Sa sandaling ito, isang banal na presyon ang nagmula sa bodega ng isang pamilihang bayan. Isang malakas na primordial force ang bumasag sa lupa, at mula rito ay tumalon ang isang bangkay na demonyo na natatakpan ng bakal na baluti na mukhang napakataas. Banal na kaharian. Ang gulat na gulat lahat ng 5 disipulo, hindi ba sabi nila hindi kasing galing nila ang mga bangkay na demonyo dito? Ito rin ba ay isang bitag? Ang bangkay ng demonyo sa banal na kaharian ay maaaring gumamit ng purong primitive na kapangyarihan, na tiyak na may lakas upang durugan silang 5. Tinanong mo sa akin na hanapin ito, tama ba? Maaaring ang tanong na ito ay medyo mahirap. Tanong ni Xiao Ziner. Hindi. Okay lang, pwede na muna tayong umalis. Nang makita ito, iminuwestro ni Yefan ang mga mata ni Xiao Ziner. Nawala ang dalawa sa langit sa itaas ng bayan ng palengke, naiwan ang 5 alagad na humarap sa bangkay na pinuno ng demonyo. Kabanata 2726 ang totoong problema. Maaaring ito ang bangkay na pinuno ng demonyo na pumatay sa ulo ng Luoying sect. Nagulat si Anyi. Ang impormasyong ibinigay ni Master ay mali. Hindi kami makagamit ng mga espada, paano kami makakalaban? Namutla ang magandang mukha ni Luoli. Huwag kang mag-alala, hindi tayo pababayaan ni Master. Sabi ni Sima Rufeng. Ang ilang mga tao ay nasa isang nakaka-relax na kalooban ngayon, at sila ay tumingin sa langit, ngunit ang kanilang mga puso ay lumubog muli. Wala na sina Yefan at Xiao Ziner. Nagtatago ba ito? Wala pa rin. Hindi sila naglakas loob na isipin ito, at wala silang panahon para isipin ito. Ang pinuno ng bangkay ng demonyo ay agresibo na, pinakawalan ng kapangyarihan ng nabubulok na mga demonyo at sinisingil sila. Nang makita ang isang grupo ng mga bangkay na demonyo na humahanggo sa kanila, naramdaman ng 5 na may makapal na madilim na ulap na tumatakip sa kanilang mga puso. Hindi sa banggitin ang pagliligtas sa mga tao, nadama nila na hindi nila mapoprotektahan ang kanilang sarili. Napakalapit ng kamatayan. Sa kalahating oras, si Yefan at Xiao Ziner ay lumabas mula sa likod ng isang nakatagong bato. Hindi naman sila nakalayo, nagtago lang sila ng hininga para hindi sila matuklasan ng iilang tao. Sa dilim, nakita ni Yefan ang 5 disipulo na nahulog sa panganib ng buhay at kamatayan. Naisip kong tumakas, naisip kong iwanan ang mga kaklase ko, naisip kong sumuko sa pagtutol. Gayunpaman, sa huli, nagtagal ang 5. Gayunpaman, ang presyo na binayaran ay kakilakilabot. Ang isa sa mga paa ni Sima Rufeng ay kinain ng bangkay ng demonyo. Tinusok ang tiyan ni Anyi, at damaloy ang dugo sa buong lugar. Si Luoli ay napuno ng dugo, at ang kanyang magandang mukha ay nalason at puno ng mga nakakalason na sugat. Nawalan din ng braso si Yao Ruoyan. Si Hua Xiaoluo ay may hawak na isang piraso ng bakal na baluti mula sa bangkay ng demonyo sa kanyang kamay, at nakaluhod sa bangkay ng pinuno ng bangkay ng demonyo. Mukha siyang maliit, puno ng dugo, at humihinga ng malalim. Ang kamay ng pinuno ng bangkay ng demonyo ay tumagos sa baywang ni Hua Xiaoluo sa oras na ito. Maliban kay Hua Xiaoluo, walang sinuman sa 5 ang makakalapit sa bangkay na pinuno ng demonyo na gumagamit ng purong primitive na kapangyarihan. Ngunit kahit na ginamit niya ang Heavenly Sword Intent para protektahan ang kanyang katawan, si Hua Xiaoluo ay may mga galos sa buong katawan, at halos isang pagkakataon lang na makalapit. Ngayon lang, nilapitan ni Hua Xiaoluo ang bangkay ng demonyo at kumuha ng isang mapanganib na piraso ng bakal na baluti mula dito. Ang kidlat, na may mga bentahe ng bilis at kasanayan, ay nakumpleto ang counter kill. Tumakas din ang iba pang natitirang bangkay ng demonyo nang makita nilang namatay ang pinuno sa labanan. Kumain ka na. Lumapit si Yefan, kinuha ang gamot sa pagpapagaling, at inilagay ito sa bibig ni Anyi, na siyang pinakanasugatan. Pagkatapos, ito ay hinarap ng hiwalay sa ilang iba pang mga tao. Makalipas ang 1 oras, unti-unting duguan ang mukha ng 5 talento, lahat sila ay pagod na pagod sa paglalakad sa pintuan ng impyerno.
Maaalis man ang mga nawalang kamay, paa at sugat, hindi mabubur ang nakakatakot na alaala ng labanang ito. Kaya't ang 5 tao ay tumingin kay Yefan, ang Panginoon, na may bakas ng kawalang kasiyahan, maging ang puot. Alam ko na masyado kang nag-iisip tungkol sa aking pagsusulit ngayon, iniisip na hindi kita matutulungan, at halos hayaan kayong lahat na mamatay. Ngumiti si Yefan ng may pag-unawa, gayunpaman, kailangan ko pa ring ipagmalaki kayong lahat. Talagang tinupad ninyo ang aking mga inaasahan, at lahat kayo ay kwalipikado. Natahimik ang 5, at hindi sila masyadong nagmamalaki o nasasabik, dahil ang kwalipikasyong ito ay binili ng kanilang buhay. Guro, hindi ko maintindihan. Kung gusto nating suriin ang ating talento sa paglilinang at ang ating kasalukuyang lakas, maaari tayong gumamit ng mas ligtas na paraan. Kahit na kumuha tayo ng aktwal na pagsusulit sa labanan, hindi natin kailangang gawin ito, tama. Sabi ni Luoli na may luha sa kanyang mga mata. Teacher, I think you did it this time. Binigyan mo kami ng 5 espada na minanipula, at binigyan mo kami ng maling impormasyon. Halos hindi na nagkita ang magkapatid. Nagreklamo din si Hua Xiaoluo. Hindi mo pa rin naiintindihan. Umiling si Yefan, ang pagtatasa na ito ay hindi isang pagsubok sa kung gaano kalakas ang mayroon ka. Alam ko ang iyong mga limitasyon. Hindi na kailangan ng pagtatasa. Bakit ganun? Ano ang silbi ng pagsusulit na ito? Naguguluhang tanong ni Yao Ruoyan. Ngumiti si Yefan, tama, ang lumilipad na espada na ibinigay ko sa iyo ay manipulative, at mali ang impormasyon. Ngunit, mayroon ka bang tumpak na impormasyon at walang kabuluhang paghahanda para sa bawat panganib sa hinaharap? Tandaan, ang tunay na problema ay hindi kailanman ipahayag ng maaga. Nanlamig ang mga mata ng 5 disipulo, nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Sa iyong mga mata, ang pagiging isang guro ay isang Diyos ng espada at ang pinakamalakas na monghe sa sinaunang mundo. Walang hanggan ang tanawin at hinahangaan ito ng lahat, kaya sinasamba mo ako bilang isang guro. Ngunit kailangan mong malinaw na ang lahat ng ito ay hindi dahil sa kung gaano kataas ang aking talento. Kay dakila ang aking kapanganakan, kay swerte ko. Nakaranas ako ng libu-libong mga labanan mula pagkabata hanggang sa pagtanda, at hindi mabilang na mga labanan, malaki at maliit. Pero kung minsan ko lang itong gagawin at magkamali, hindi mo na ako makikita ngayon. Same time na sinabi ni Yefan, maaaring subukan ang paglilinang, ngunit ang buhay. Wala talagang pagsubok, naiintindihan mo. Ang mga mata ng 5 ay muling nabuhay, nakatingin sa mga mata ni Yefan, mainit at nagpapasalamat. Bagamat hindi ko lubos na maunawaan kung bakit sinabi ni Yefan na nakaranas siya ng hindi mabilang na mga labanan mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ngunit sa sandaling ito, hindi ito mahalaga. Malalim nilang naunawaan ang mabuting hangarin ng guro. Nag-aalala si Yefan na maglalakad sila sa labas sa hinaharap, kaya kailangan niyang pilitin silang alalahanin ang karanasang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, muling umisi si Yefan, syempre, para maging maingat ang guro, hindi para sa iyo na maging duwag at pagong. Ang mukha ng kaaway, kailangan mo talagang mag-ingat, ngunit huwag matakot. Dahil kahit gaano kalakas magkakaroon din ng kahinaan ng kalaban, kaya matatakot din sila, more or less lang. Tandaan, hindi mahalaga kung natatakot ka, basta't palagi kang mas matapang ng kaunti kaysa sa kalaban, sapat na iyon. Oo, Master. 5 isang disipulo ang malalim na yumuko. Medyo komplikado ang mood ni Yefan. Bagamat hindi niya nakasama ang mga apprentice na ito ng mahabang panahon, ilang taon lang iyon, ngunit kung tutuusin, lahat sila ay tinuruan niya ng mag-isa. Bago gumaling si Tuan Chuan, tinatayang hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong pangalagaan ang mga ito. Nasa kanila kung hanggang saan sila mapapaunlad sa hinaharap. Pagkatapos, umupo si Yefan sa lugar at sinabi sa lahat ng 5 tao ang tungkol sa kanyang karanasan sa cultivation. Tiyak na maaalala nila, ngunit depende sa kanila kung gaano nila maiintindihan. Pagkatapos bumalik sa Divine Sword Sect, malapit na ring matapos ang pagkawasak ng sekta. Ang mga disipulo at disipulo ay wala na, at tanging si Molan at isang grupo ng mga immortal na bulaklak ang nag-aatubili na umalis, at hindi nila alam kung saan pupunta. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at nangyari na ang lahat ay babalik sa Xuanyuan City upang makita ang pamilya ni Ye Wangto, kaya dinala na lang niya ang mga huwasiyan pabalik sa Xuanyuan City upang humanap ng lugar na matitirhan. Nagpaalam muna sina Ye Fan, Bei Moting at Yao Wei, pagkatapos ay isinama ang pamilya at umalis patungong Xuanyuan City. Bago hanapin ang Ankh, nagplano si Ye Fan na makipagkita at makasama ang kanyang pamilya, kung tutuusin, maaaring mahabang paglalakbay ito. Sa panig ng Dasheng, ito ay tila medyo mapayapa, at walang masyadong mga hindi pagkakaunawaan. Bagamat maraming mga demonyo, dahil ang angkan ay mayroon pa ring tiyak na impluensya sa eroplano ng Taishi, pagkatapos ng lahat, hindi sila nang ahas na lumayo. Sa sandaling bumalik si Ye Fan sa Xuanyuan City, napansin niya mula sa malayo na mayroong maraming pamimilit dito. Kahit na, maraming mga lumang kakilala nila. Kabanata 2727 Pinarusahan para kay Ye Xuanguang. Pagkatapos ng mahabang distansya, natuklasan ni Ye Fan sina Ren Tianquo, Ye Hongshu, Ling Yanju at iba pang mga ninuno ng Shenlang clan.
Ang lakas ng mga ninunong ito ay hindi mas mababa sa ordinaryong Chaos Realm sa simula. Ngayon ay naranasan na nila ang sakuna ng wakas, at dahil pumasok sila sa eroplano ng Taishi, nakagawa sila ng magandang pag-unlad. Ngayong ang Great Wilderness ay bumalik na sa orihinal nitong sukat, ito ay hindi maihahambing na malawak, at maraming monghe ng Great Wilderness ang nagpunta sa malalayong lugar upang maghanap ng mga pagkakataon para sa paglilinang. Naisip din ni Ye Fan na ang mga ninunong na ito ay nagpunta sa ibang lugar, kahit na sa ibang mga mundo ng Beginning Plane. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtipon silang lahat sa Xuanyuan City. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Ye Fan na kasama ng mga ninunong ito, mayroon ding grupo ng mga demonyo na may pambihirang lakas. Sa kanila, naroon pa rin ang pamimilit ng Open Heaven Realm. Tinatayang kahit na gamitin ni Ren Tianquo ang kamao sa antas ng emperador, hindi siya masyadong makikinabang. Kumunot ang noo ni Ye Fan, maaaring may problema ang pamilyang Shenlong. Ayaw ni Ye Fan na takutin ang mga ahas. Matapos itago ang kanyang hininga, tahimik siyang bumalik sa lungsod, nagbabalak na tingnan. General Icardi, ilang beses na naming sinabi na si Ye Xuanguang ay miyembro ng aming Shenlong clan, ngunit wala siyang kinalaman sa aming prehistoric Shenlong clan. Sa pangunahing bulwagan ng pangunahing bahay ng Shenlong clan, ang patriarch na si Ji Changgang, Zenggi ipinaliwanag ng blonde, itim na damit na demonyo. Patriarch Ji Changgang, sana maintindihan mo na ibinigay namin sa iyo ang Shenlong clan, buong kagandahang loob. Kaya lang, ninakawan ng Obsidian Army ni Ye Xuanguang ang mga supply ng hukbo ng Demon King natin. Ngayon, ang kanyang Royal Highness Asmodeus ay kasama ng ika-5, ang labanan sa pagitan ng ika-6 na dalawang hari ng demonyo ay isang kritikal na panahon kung saan ang kapangyarihan at mga supply sa pakikipaglaban ay umaabot. Buong Elite Fallen Angel team ay nawasak, at 2 transport ship ang ninakawan. Ito ay isang malaking krimen ng pagtataksil. Ang balita ng traidor, tapos 2 lang ang pagpipilian mo. Alinman, ibigay ang lahat ng pagkatalo ng hukbo ng ating Demon King, o maparusahan para kay Ye Xuanguang. Huwag mong isipin na ikaw ay mula sa angkan ng Shenlong, ang hukbo ng ating Demon King ay hindi maglalakas loob na hawakan ka. Si Hong Huang ay nasa ilalim na ngayon ng jurisdiction ng ika-7 Diablo, huwag mong subukang hamanin ang ilalim na linya ng ating hukbo ng demonyo. Ang itim at pulang mata ni Icardi ay dapat na medyo babala. Naramdaman ang panggigipit ng hukbo ng Diablo, ang mga ninuno at matatanda ng angkan ng Shenlong ay may time-time na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat. Sa kanila ay talagang pinagalitan si Ye Xuanguang sa kanilang mga puso. Ayos lang para sa. Ang taong ito ay baliw, ngunit dinala pa niya ang sakuna sa angkan ng Shenlong. General Icardi, magkano ang kulang na materyal? Pagkatapos makipag-usap kay Yao Xingyi. Nagtanong sina Ji Changgang at Yao Xingyi. Si Icardi ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikon, at direktang sumenya sa isang demonyo sa ilalim ng kanyang utos na ibigay ang isang listahan. Lahat ng nasa pamilya Shenlong ay tumingin sa kanila at agad na napasigaw. Aray, sobra na yan. Yung 500 million stone quarry. Mayroon ding mga panggamot na materyales na ito, na marami sa mga ito ay hindi pa natin nakikita, at ang alam natin ay mga bihirang bagay, na lubhang mahalaga. Nasa Teiso kami noon, ngunit wala kaming gaanong kayamanan mula sa eroplano ng Taipei. Hinampas ni Icardi ang mesa. Iyan ay medyo marami. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang grupo ng mga piling tao na nahulog na mga anghel ay maaaring tumayo sa iyong daan-daang tao na monghe sa banal na lupain. Hindi lamang kailangan mong bayaran ang mga materyales na ito, ngunit kailangan mo ring ibigay ang hindi bababa sa 100 sagradong monghe ng pamilya Shenlong para sumali sa ating Demon King Army. Dahil kayo na ang mga tao ng His Royal Highness Asmodeus ngayon, kailangan nyo ring maglingkod at pumunta sa harapan para protektahan ang teritoryo ng 7th Demon King. 100 banal na lugar. General Icardi, isa kang matigas na tao. Saan nagmula ang aming angkan ng Shenlong sa napakaraming banal na monghe, at bakit kami dapat lumaban para sa Demon King? Galit na sabi ni Yao Xingji. Ito ay pinalaki din ng mga tao ng iyong pamilyang Shenlong. Noong una, hindi namin intensyon na ipahiya ang iyong pamilyang Shenlong. Kung gusto mo itong sisihin mo ang Ye Xuanguang na iyon. Ngumisi si Icardi. Kung hindi tayo pumayag. Tanong ni Ren Tianquo sa malalim na boses sa oras na ito. Kung hindi ka pumayag, huwag mo akong sisihin sa paghihintay. Biglang tumayo si Icardi, at sunod-sunod na inilabas ng isang grupo ng mga demonyong sundalo sa likod niya ang kapangyarihan ng mga demonyo. Ang pamimilit na nabuo ng mga purong primordial na puwersang ito ay nagparamdam sa lahat sa pamilyang Shenlong na doble ang pressure. Ancestor Tianquo, ano ang problema ngayon? Kinakabahang tanong ni Yao Xingji. Saglit na nag-isip si Ren Tianquo, at sinabi, General Icardi, mayroong 100 banal na lugar na talagang hindi mahanap ng Shenlong clan. Gawin natin. Ito, ikaw at ako ay may magandang talakayan. Kung kaya kitang matalo sa swerte, kukunin ko ang 100 banal na lugar. Paano naman? Ikaw lang, gustong maabot ang 100 banal na lugar. Bakit, sa tingin ba ni General Icardi ay mas mababa siya sa 100 banal na lugar? Tanong pabalik ni Ren Tianquo.
Nanlamig ang mukha ni Icardi at napangisi siya, nakikita ng general na ito na mayroon kang artistikong konsepto sa antas ng emperador, ngunit maaaring hindi mo maintindihan ang agwat sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, ang agwat sa pagitan ng Chaos Realm at Kytian Realm. Hindi. Subukan mo, paano mo malalaman? Bakas sa mga mata ni Ren Tianquo ang pag-asa. Okay. Papayagan ka ng general na makita ito ng malinaw. Nagpakita si Icardi ng dampi ng karahasan at paghamak sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, nakarating siya sa bukas na plaza sa labas ng pangunahing bulwagan. Lumipad din si Ren Tianquo, at isang grupo ng mga Shenlong clans at mga demonyo ang nakatayo sa hindi kalayuan. Ang lahat sa pamilya Shenlong ay mukhang hindi mapalagay, habang ang mga demonyo ay napaka-relax at puno ng mga biro. Nakita ko ang dalawang sinag ng liwanag na tumataas mula sa kanilang dalawa patungo sa langit. Sa harap ng isang makapangyarihang kaaway, si Ren Tianquo ay hindi nag-iwan ng anumang lakas, at dumiretso sa dugo ng dragon, na nag-aapoy sa apoy ng dragon sa buong katawan niya. Si Icardi ay isang fallen angel race sa mga demonyo, na may isang pares ng jet black na pakpak na nakabukas sa likod niya, at ang espada ng knight na nagniningas na may itim na apoy ay iginuhit. Sinabi ng general na kumuha ka muna ng shot, sabi ni Icardi na may kalmadong ngiti. Si Ren Tianquo ay hindi magalang, ang kanyang matipunong katawan ay naging gintong liwanag at anino, at sumugod sa harap ni Icardi. Isang kamao ng dragon ang itinapon, at ang hangin ay gumawa ng isang malakas na pagsabog. Halatang hindi nakasabay si Icardi, kalahating bit ang reaksyon niya, at mali ang mga galaw na nilabanan niya. Ngunit pilit niyang inilabas ang isang itim na apoy ng kapangyarihan ng demonyo, tulad ng isang bombang sumasabog sa lugar na iyon. Bang! Lumipad palabas si Ren Tianquo. Ang mga apoy ng dragon na nagpoprotekta sa katawan ay hindi maaaring ganap na harangan ang gayong purong primitive na kapangyarihan. Ang sandata ng dugo ng dragon ay pinutol, at tumalsik ang dugo sa buong katawan. Sa kabilang banda, nang si Icardi ay sinuntok ng dragon, ang layunin ng kamao sa antas ng emperador at ang ganap na lakas ay naging dahilan upang hindi siya makaalis, at si Leng Shengsheng ay napaatras din ng ilang hakbang. Gayunpaman, dahil ang kamao ay hindi ganap na naibigay, si Icardi ay hindi nagdusa ng maraming pinsala. Si Icardi ay may matagal na takot. Kung sakali, itinaas na niya sa sukdulan ang kanyang cultivation base, at sa wakas ay hindi na siya nagpakatanga. Bagamat nanalo siya dahil sa talento at kultibasyon ng Diablo, nanalo siya. Nang makita ang pag-atake ni Ren Tianquo, siya ay nasugatan, at lahat ng tao sa pamilya Shenlong ay agad na lumubog sa ilalim ng lambak. Katulad mo, karapat-dapat ka lang na mapasailalim sa utos ng general na ito. Kapag ikaw ay isang kapitan sa antas ng isang demonyo, nasa iyong sariling lakas lamang para maabot ang pangkat ng mga elite na iyon. Malamig na sanggal ni Icardi. Kabanata 2728 Reunion. Ang mga tao ng pamilya Shenlong ay likas na hindi nasisiyahan. Sa katunayan, makikita ng sinumang may kaunting paningin na kung hindi dahil sa pagsugpo sa paglilinang, si Ren Tianquo ay nanalo. Gayunpaman, ang likas na talento ng mga demonyo na gumamit ng pangunahing kapangyarihan ay talagang nagbibigay sa kanila ng isang kalamangan. Isang round na lang, hindi pa tapos ang laban, pero kinuyam ni Ren Tianquo ang kanyang mga kamao, walang tigil sa pakikipaglaban. Sumimangot si Icardi, ang layunin ng kamao sa antas ng emperador ay talagang magdudulot sa kanya ng problema. Kung si Ren Tianquo ay may anumang pagkabansot at tumaob ang kanyang bangka sa gutter, ito ay magiging masama. Kung ganoon ang kaso, kukumbinsihin ka ng general. Si Icardi ay walang ginawa, at pinakawala ng kapangyarihan ng Diablo ng mas walang ingat, kalahati ng parisukat na puno ng kapangyarihan ng Diablo. Sa ganitong paraan, gaano man kahusay ang pakikipaglaban ng Nintendo, kung gusto niyang lapitan si Icardi, hindi maiiwasang masaktan siya. Ren Tianquo, halika, bakit hindi ka umatake? Icardi provoked. Kasuklam-suklam, lahat sa pamilya Shenlong ay nagalit. Ancestor Tianquo, kalimutan mo na ito. Siya ay sadyang nanloloko. Kahit na makipagsapalaran ka at manalo, hindi niya ito aaminin. Sigaw ni Ye Hongshu. Malungkot at hindi sigurado ang mukha ni Ren Tianquo, maaari niyang subukan ng husto, ngunit napakaraming fallen angels sa tabi niya, kung siya ay malubhang nasugatan, ang Shenlong clansmen ay magiging napakasama pa rin. Bilang karagdagan, totoo na ang Diablo ang may huling say dito. Ang pananakit kay Icardi ay hindi malulutas ang problema. Ancestor Tianquo, bakit hindi ka magpahinga at hayaan mo akong hawakan ito? Isang pamilyar na boses ang biglang lumitaw, na nagpa-refresh sa lahat sa pamilya Shenlong. Ikaw fan. Ang iyong kamahalan na Sword God. Tuwang-tuwa si Ye Fan nang makita ng lahat na pumasok sila sa plaza. Haha, bata ka, balita ko sa pamilya mo ay lumabas ka ng mahabang biyahe, bakit bigla kang bumalik? Lumuwag ng gusto ang ekspresyon ni Ren Tianquo. Nagkataon lang na bumalik lang ako para tingnan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Diyos ng espada. Si Icardi ay naghihinala na tumingin kay Ye Fan. Naalala ko, kaya. Ikaw ang pinakamalakas na magsasaka sa mundong ito. Tumingin si Ye Fan kay Icardi, na nababalot ng kapangyarihan ng mga demonyo, hindi katakataka na ang iyong lahi ay tinatawag na mga fallen angel, sa katunayan.
Pagdating sa paggawa ng mga bagay, ito ay hindi isang anghel, ito ay medyo degenerate. Mabahong bata, naglakas loob kang insultuhan ang mga fallen angels natin. Alam mo ba na sa Taishi Plane, ang status ng fallen angels natin ay mas mataas kaysa sa iyo? Iyon ay dahil ang unang Diablo, si Satanas, ay nagkataon lamang na isinilang. Fallen Angel Clan, ikaw ay. At pinakamahusay na kinakaladkad lamang ang bote ng langis. Tumawa si Yefan. Presumptuous. Ipapaalam sa iyo ng general na ito ngayon kung gaano kakawalang halaga sa eroplano ng Taishi. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Icardi, ang Night Sword sa kanyang kamay ay nagpalapat ng isang malakas na kapangyarihan ng demonyo. Nahulog ang isang espada, at nakita ko ang isang mabangis na demonyo na may pakpak ng anghel, na nagbukas ng dagwang bibig, at biglang sumugod kay Yefan. Si Yefan ay nagkawatak-watik na sa oras na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-apoy ng dragon. Ang dalisay na primordial power ay naging Golden Dragon Claws, at binasag niya ang anghel at demonyo gamit ang isang kamay. Hindi lang iyan, ang kamay ng Dragon Claw ay kinastrat ng walang tigil, nagwalas ng 12 ng metro, naging maliit na burol, at sinampal ito ng malakas. Bang! Natigilan si Icardi. Hindi niya inaasahan na ang primitive na kapangyarihan ni Yefan ay napakadalisay at makapangyarihan, at ginamit niya ito ng mas mahusay kaysa sa kanya. Ang buong katawan ay parang bola ng kanyan, at ito ay binaril na lumilipad ng 12 ng metro ang layo, na dumura ng isang subaw ng itim na dugo. Wala ka namang sword intent, kaya karapat-dapat kang gumamit ng espada sa harap ko. Umiling si Yefan, nandidiri na nakatingin sa kanya. Natahimik ang eksena. Hindi lamang lahat sa pamilya Shenlong ang natulala, ngunit maging ang mga demonyo ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Masyadong malakas, walang silbi ang espada. Ako. Hindi alam kung sino ang nagsabi nito, at ang lahat sa pamilyang Shenlong ay nakaramdam ng manhid ang kanilang mga anit. Tila, ang Diyos ng espada ay bumalik sa pagkakataong ito, at ito ay naging lubhang nakakatakot. Si Ren Tianquo at ilang iba pang mga ninuno ay umiling at mapait na ngumiti. Talagang hindi nila maisip kung paano nilinang ang inapo na ito. Tumayo si Icardi sa oras na ito, ang kanyang mukha ay galit, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang takot. Sword God. Huwag mong isipin na kung matatalo mo ako, magiging maayos ang lahat. Nasa ilalim ako ng 7th Demon Throne, isa sa 4 na strategic powerhouses, at ang subordinate ni Lord Sazam. Nandito ako para magnegosyo sa ilalim ng utos ni Lord Sazam. Sinuway mo si Lord Sazam, hindi kanya pababayaan. Ang lakas ko, sa ilalim ng upuan ni Lord Sazam, ay huli na, ikaw ay hindi ko na alam kung anong klaseng kalaban ang haharapin ko. Tumawa si Icardi, na tinatakpan ang kanyang panloob na takot. Strategic powerhouse. Ngumiti si Yefan, mabuti naman, kung gayon mas mabuti pa ito, babalik ako sa iyo, tingnan mo si Sazam na iyon, at pananagutan kong ipaliwanag ito sa kanya. Nang marinig ito ng lahat sa pamilyang Shenlong, napasigaw silang lahat. Your Excellency Sword God. Kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Sigaw ni Yao Xingji. Yefan, hindi mo kailangang dalhin ito ng mag-isa. Ito ay ang sakuna na dulot ni Ye Shuangguang, hindi banggitin na ang mga tao sa aming pamilyang Shenlong ay hindi sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Sabi ni Ye Hongshu. Kinawean ni Yefan ang kanyang kamay, huwag mo akong intindihin, nagkataon lang na hinahanap ko ang senior management ng 7th Demon King. Ang 4 na madiskarteng powerhouse ay ang mga demonyo na pangalawa lamang sa Demon King. Nadama ni Yefan na kung mayroon pa ring ang si Asmodeus, magiging mas direkta at epektibong maghanap ng isang estratehikong antas ng demonyong general, at maaaring hindi niya makita ng direkta ang hari ng demonyo. Ang isa pang punto ay hindi pamilyar si Yefan sa maraming bagay sa mundo ng demonyo, kabilang ang teleportation array ng mga demonyo, at hindi alam ni Yefan kung paano ito gamitin. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mundo sa malawak na simula, at magiging mahirap kung mali ang paghahatid. Nang marinig yun ni Icardi, makikita ni Yefan si Sazam, at hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Hindi siya tanga, nakikita na si Yefan ay may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, higit pa sa kanyang kakayahan na harapin ito. Kung dadalhin mo si Yefan para makita si Sazam, maaaring mas mahalaga ito kaysa kumuha ng grupo ng mga tao mula sa pamilya Shenlong. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang makipagsapalaran, natural na haharapin ni Sazam ang lalaking ito. Kung ganoon ang kaso, maaari kang sumama sa amin upang makita si Lord Sazam, sabi ni Icardi. Huwag kang mag-alala, pag-uusapan ko ito sa loob ng 2 araw. Kakabalik ko lang, at kailangan kong makasama ang aking pamilya. Kahit na inis si Icardi, hindi niya natulungan si Yefan, kaya kailangan niyang tiisin ito pansamantala. Nang bumalik sila sa apps ng pamilya Shenlong, pinalibutan ng lahat si Yefan, at natural na nagtatanong sila ng iba't ibang katanungan. Kasama kung paano na-upgrade ang Taiso sa Taishi, at kung ano ang ginagawa ni Yefan kamakailan, lahat sila ay labis na nag-aalala. Natural, hindi masagot ni Yefan ang lahat, sinabi lang niya na maswerte siyang nasira ang orihinal na black hole, at pagkatapos ay nagpunta kamakailan sa malayong lugar para maglaro.
Kung tutusin, napakaraming sikreto ang nasasangkot dito, at hindi na kailangang malaman ng mga tagalabas. Gayunpaman, medyo interesado si Ye Fan sa kinaroroonan ni Ye Xuanguang. Itong si Ye Xuanguang na ito ay tila gumagawa ng matinding ingay. Talagang bayani ang taong ito ng aming Shenlong clan. Tila nangyari ang kaguluhan dahil gusto ng 7th Demon King Army na isama ang kanilang Obsidian Army, ngunit tumanggi si Ye Xuanguang. Sa turn, gusto niyang magtayo ng sarili niyang imperyo. Napabuntong hininga si Ling Yanju. Gusto niyang magtayo ng sarili niyang imperyo, at dinala niya ang Obsidian Legion sa kahit saan, ngunit pinangunahan niya ang sakuna sa aming sinaunang pamilyang Shenlong. Ano ito? Hindi nasisiyahang sabi ni Ye Hongshu. Sa totoo lang, excuse lang ito. Umiling si Ren Tianquo at ngumiti at nagsabi, ang ikapitong Diablo ay nasa isang delikadong posisyon. Ang ikalima, ika-anim at pangalawang Diablo ay maaaring lumunin ang ikapitong Diablo anumang oras. Ang hukbo ng Diablo ay kailangang palawakin ang hukbo nito, kaya kinakailangan para sa bawat mundo pinipilit nilang lahat ang mga recruit at maghanap ng mga tao na pumunta sa frontline. Ang aming angkan, kung tutusin, ay hindi isang demonyo, at may sariling alyansa ng tao sa eroplano ng Taishi. Gusto nilang kaladkarin tayo para lumaban, at kailangan nilang maghanap ng dahilan para umalis tungkol kay Ye Xuanguang. Kahit na kung wala ang insidente ni Ye Xuanguang, gumawa sila ng iba pang dahilan. Kasuklam-suklam na ang pagbuo ng teleportasyon ay nasa ilalim ng kanilang kontrol, at hindi nila ito magagawa kung gusto nilang umalis sa sinaunang panahong mundo at pumunta sa mundo ng Human Alliance, buntong hininga si Ji Changgang. Ngumiti si Ye Fan, mukhang marami na kayong alam tungkol sa maraming bagay tungkol sa Taishi Plain. Your Excellency Sword God, nagbibiro ka. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa buong pamilya, paanong wala tayong magagawa tungkol dito? Paano ang pagtatanong? Sabi ni Yao Xingji. Tumango si Ye Fan, huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito, kakausapin ko ang Sazam na iyon. Sumimangot si Ren Tianquo, Ye Fan, hindi mo na kailangan. Anak! Anak! Anak ko ba? Sa sandaling ito, ang nasasabik na sigaw ni Jisoo ay nanggaling sa labas. Nagkibit-balikat si Ye Fan at walang magawang ngumiti sa lahat, mag-usap tayo mamaya, mauubusan na ako ng oras. Napangiti ang lahat ng may pagkaunawa, alam na si Ye Fan ay dapat na makasama muna ang kanyang pamilya. Kabanata 2729 na magkapatid. Ye Wangtu, Ji Soxen at ang kanyang asawa, mula nang dumating ang demonyo sa mundong ito, sila ay naninirahan sa kanilang bayan sa Xuanyuan City para sa kaligtasan. Sa ngayon, ang sangkatauhan sa Great Wasteland ay karaniwang walang laban, at ang ilan sa mga ito ay mga salungatan sa mga demonyo sa maliliit na lugar. Hindi na rin kailangang umiral si Ye Wangto, ang marquis ng Zhenbei, at ang Zhenbei Army. Sa loob ng maraming taon, nakaranas siya ng napakaraming buhay at kamatayan, isang sakuna sa katapusan ng mundo. Pinahahalagahan din ni Ye Wangto at ng kanyang asawa ang kanilang buhay ngayon. Bagamat nakakalungkot na wala roon ang panganay na anak na lalaki at isang grupo ng mga manugang, sa kabutihang palad, naroon sina Ye Hang at Ye Wanqing, at namuhay ang mag-asawa ng isang kasiyasyang buhay. Dinala ni Ji Soxen si Ye Fan pabalik sa sarili niyang patio. Naroon na sina Ye Hang at Ye Wanqing, at maging si Ye Danqing ay nagmamadaling bumalik mula sa labas. Hiniling ni Ye Fan na lumabas ang mga babae, at opisyal ding niyakap ni Su Qingzhou si Tuan Chuan at nakilala ang pamilya. Bago ang lahat ay nasa Earth, napag-usapan na nila ang kalibre. Sa madaling salita, si Tuan Chuan ay anak ng dalawang isinilang sa labas ng ilang taon. Sa bagay, 4 o 5 taong gulang na nga ang itsura ng bata. Tsaka totoo naman na biological daughter niya si Tuan Chuan pero medyo espesyal ang paraan ng pagdating niya. Bagamat maliit si Tuan Chuan, may mga bagay na medyo matalino. Hiniling sa kanya ng kanyang mga magulang na kilalanin si Ye Wangto at ang kanyang asawa bilang mga lolo't lola, at nakilala niya ito. Sa paghusga sa karanasan ni Tuan Chuan, bibigyan siya ng mga matatanda ng masarap at masayang pagkain, at layaw sa kanya ng higit pa kaysa sa kanyang ina, kaya magandang magkaroon ng dagdag na pares ng lolo't lola. Lolo, lola. Labis na nagulat si Ye Wangto at ang kanyang asawa nang marinig nila ang pagtawag sa kanya ni Tuan Chuan, lumaki ang kanilang mga bibig sa pagtawa. Ouch! Ang galing! I'm looking forward to having a po. Good granddaughter, grandma hugs, nagmamadaling niyakap ni Ji Soxen ang mabigat na babae. Hehe, sinabi ko sa nanay mo noon na hindi ko alam kung kailan mo kami papayagang hawakan ng apo namin, pero hindi ko inaasahan ang ganoong block. Grupo ba ito? Tuan Chuan, gutom ka ba? May masarap na pagkain dito si Lolo. Ang ekspresyon ni Ye Wangto ay hindi pa nagagawang mabait. Tatay, kumain na siya. Gutom. Bago pa matapos magsalita si Su Qingzhou, nagmamadali na si Ye Tuan Chuan para humingi ng pagkain. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang kanyang anak, at medyo wala siyang magawa sa maliit na sakam na pasang ito. Masayang nagmamadaling tinawag ni Ye Wangto ang mga katulong para kunin ang pagkain. Nagdala ako ng ilang pastry at prutas, at hiniling ko sa mga tao na mabilis na gumawa ng masarap na pagkain. Wanqing.
Biglang bulalas ni Ye Danqing, at natigilan siya nang makitang, bukod pa kay Ye Wanqing na nakatayo sa tabi niya, mayroon talagang, Ye Wanqing, sa mga babae sa kabilang panig. Sa katawan ni Ji Wanqing. Tama ba ako? Bakit eksaktong kamukha niya si Qinger, ina, ang pangatlong kapatid na babae ay kambal? May anak ba kayo ni Papa? Bumukas ng husto ang isip ni Ye Hang. Mabahong bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paanong hindi alam ni Wei Niang kung ilang anak ang mayroon siya? Si Ji Soxen ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mukha, at tiningnan ng mabuti ang dalawang, Wanqing. Ito ay kakaiba, Fanner, ano ang nangyayari, ang babaeng ito? Paano siya eksaktong katulad ni Qinger? Nag-isip si Ye Wanqing. Bagamat hindi niya alam ang lahat tungkol sa pinagmulan ni Ye Fan, malamang na may alam siya tungkol dito. Ang kanyang pangalan ay Ji Wanqing, mula sa ibang mundo, mula sa Shenlang clan. Dahil wala na akong pamilya, at dahil may kapalaran ako sa amin, isinama ko siya sa kalsada, at parang kapatid ko na siya. Naisip na ni Ye Fan ang kanyang mga salita. Nang marinig na ito ay isang angkan, tumanggaw si Ye Wangto at naunawaan, lumalabas na ang mundo ay puno ng mga kababalaghan, marahil ito ay kapalaran. Yumuko si Ji Wanqing sa dalawang elder, pagkatapos ay naglakad papunta kay Ye Wanqing at ngumiti. Late, Sister Qinger, bakit hindi tayo maghanap ng lugar at mag-usap ng mabuti? Si Ye Wanqing, nakamukhang kamukha niya, ngunit tila matured na si Ji Wanqing, ay tumugon. Marami pa siyang hindi alam tungkol sa Dharma King sa simula, at mahina niyang naramdaman na maaaring malaman ni Ji Wanqing ang tungkol dito. Pinanood ni Ye Fan ang dalawang babae na umalis para makipag-chat ng pribado, ngunit hindi iyon mahalaga. Sa katunayan, kahit na alam ni Ye Wanqing ang lahat ng katotohanan, sa ugali ng babaeng iyon, tiyak na makikipagtulungan siya ng mabuti at itatago ito sa kanyang puso. Hayaang ipaliwanag ng dalawang batang babae ang ilang mga sikreto upang maiwasan ang paghula sa lahat ng oras. Si Qinger ay medyo malungkot mula pa noong siya ay bata, at ngayon ay tila siya ay may dagdag na kambal na kapatid na babae, ngunit ito ay talagang hindi isang masamang bagay, sabi ni Ji Soxen na nakangiti. Ipinakilala ni Ye Fan si Du Yuner. Nang malaman ng mag-asawa na ang kanilang anak ay nakatanggap ng isa pang Phoenix Girl, sila ay parehong masaya at hindi makapagsalita. Sa ganoong eksena, matagal nang nawala sina Feng Qinglan at Xiao Waiso. Medyo nahihiya pa rin silang humarap kay Ye Wangto at sa kanyang asawa, kaya umiwas na lang sila. Lagi ko nang pinag-uusapan ang tungkol sa atin, pangalawang anak, ano bang problema nitong babaeng ito sa tabi mo? Ngayon lang talaga nalaman ni Ye Fan na may isang babaeng kulay berdeng palda na may maputi na balat at magandang ugali na sumama kay Ye Hang. Hehe, siya. Namula si Ye Hang at napakamot sa ulo sa kahihiyan. Munting batang babae Ji Wenyo, nakita ko na ang inyong kamahalan na Sword God, magalang at maganda ang pagpupugay ni Ji Wenyo. Utukong bata, hindi ito kasing ganda ng bahay ng anak ni Wenyu. Kinaikit ni Jisoo ang kanyang mga mata at nagpaliwanag, ito ang kasintahang si Hanger na nagpa siya ngayong taon, isang talentadong babae sa linya ng patriarch, na bihasa sa lahat ng bagay sa piano, chess, calligraphy at pagpipinta. Nag-alala kami tungkol sa malaking kasal ni Hanger, wala ka rito, kuya, ano ang dapat kong gawin, iniisip ang tungkol sa pakikipag-ugnay sa iyo ng espesyal. Biglang tumanggaw si Ye Fan. Sa katunayan, nakita niyang labis na nagustuhan ni Ye Hang ang Ji Wenyu na ito, at ang babaeng ito ay talagang karapat-dapat sa pangalawang anak. Hehe, inirerekomenda ng mga elder si Wenyu kay Ye Fan, pero pumili si Ye Fan ng isang elder Feng. Naaalala mo ba si Ye Fan? Si Ye Danqing ay commandant sa tabi niya. At ito, saglit na natigilan si Ye Hang, hindi pa niya ito narinig. Kumunot ang noo ni Ye Fan, malabong naaalala na tila ang unang rekomendasyon sa roster ay ang babaeng ito. Tama si Danqing, mayroon talagang ganoon, at si Wenyu din ang may relasyon sa aming pamilya. Ngayon ay may magandang usapan kami ni Hanger, at napag-usapan na namin ang tungkol sa kasal. Nakangiting sabi ni Jisoo sa kanyang puso, halatang kontento sa pangalawang manugang na ito. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng hitsura, si Ji Wenyu ay hindi maihahambing kay Su Qingzhou at iba pang kababaihan, ngunit sila ay itinuturing na top-notch. Bukod dito, ang gayong babae ay mas angkop na manatili sa bahay upang manirahan kasama ang kanyang asawa at turuan ang kanyang mga anak. Si Wenyu ay bata, maganda, at may magandang ugali. Hindi nakakagulat na ang pangalawang kapatid na lalaki ay nahuhulog sa kanya. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan na may kalahating ngiti, hindi magsisisi ang asawa, tama ba? Nanlamig ang gulugod ni Ye Fan, at mabilis niyang itinuro si Ye Danqing para talikuran ang responsibilidad. Oo Danqing. Aling palayok ang hindi mo kayang buhatin? Hindi ko pa nakikilala ang mga nakababatang kapatid ko. Bakit mo pinag-uusapan yan? Kaya mo bang magsalita ng kalokohan ng ganito? Ano? Alam ni Wenyu na ang kanyang hitsura at talento ay mas mababa kaysa sa pinakamatandang prinsesa at ilang mga babae. Bagamat iginagalang niya ang kanyang kamahalan na Sword God, wala siyang iniisip na hindi makatwiran. Sa hinaharap, masisiyahan akong maging isang pamilya kasama ng inyong kamahalan na Sword God. Bahagyang ngumiti si Ji Wenyu. Sino nagsabi niyan?
Sa paningin ko, mas maganda si Wen Yu kaysa sa aking hipag. Nag-aalalang sabi ni Ye Hang. Pagkatapos magsalita, namula si Ye Hang at napagtanto na siya ay masyadong bigla. Kinagat ni Ji Wenyu ang kanyang manipis na labi, sumulyap sa kanya, at bahagyang kumunat ang noo. Iyon lang ang iniisip mo, ano ang dapat kong gawin? Kaya mo bang ikumpara sa prinsesa? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Nahiyang tumingin si Ye Hang kina Ye Fan at Su Qingzhou, at naramdaman din na hindi magandang sabihin na hindi magaling ang kanyang hipag, kaya kailangan niyang iuko ang kanyang ulo. Su Qingzhou, ngumiti at umiling, na nagpapahiwatig na ito ay hindi mahalaga. Matagal na itong inayos ng Diyos, Wen Yu, itong bata, sa tingin ko ay mas tugma ito kay Hanger, nakangiting sabi ni Ji Soxen. Lahat ng mga babae ay ngumiti at tumango, iniisip na ang pag-ibig ni Ye Hang ay medyo kawili-wili. Tumingin si Ye Hang kay nakikita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Ji Wenyu, may bakas ng masalimuot na pag-iisip sa kanyang mga mata. Kabanata 2730 Gusto kita. Si Ye Wangto at ang kanyang asawa ay biglang nagkaroon ng apo, at talagang ayaw nilang mahiwalay sa Tuan Chuan kahit sandali. Hindi nila pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Tuan Chuan. Ang dahilan ay napakasimple. Bagamat chubby si Tuan Chuan, ang kanyang outline at facial features ay masyadong katulad ni Su Qingzhou. Sa unang tingin, ito ay isang mag-ina, ang pagmamana ay masyadong makapangyarihan. Gayunpaman, nang malaman nila na si Tuan Chuan ay may sakit at nangangailangan ng regular na paggamot, labis na nag-alala si Ye Wangto at ang kanyang asawa. Noong umiinom ang pamilya ng tsaa, maikling sinabi ni Ye Fan ang sanhi at epekto. Malinaw na ang dahilan kung bakit gusto niyang magpatuloy sa paglalakbay ay upang makahanap din ng paraan upang mailigtas ang kanyang anak na babae. Si Ye Wangto at ang kanyang asawa ay lubos na naunawaan, at wala silang masyadong sinabi tungkol sa pagpunta ni Ye Fan sa mundo ng Diablo. Oy, hindi ko inaasahan na aalis ka ng ganoon kaga. Mapapalampas ang malaking araw ng kasal ni Hanger, nang hihinayang sabi ni Ji Su. Pangalawa, pasensya na talaga, pero may dahilan ito. Tinapik ni Ye Fan si Ye Hang sa balikat, at pagkatapos ay naglabas ng isang set ng high-end na alahas mula sa lupa na espesyal na pinili ni Su Qingzhou. Mga kagamitan sa paglilinang, kagamitang espiritual, at iba pa. Marami akong ibinigay sa iyo, at walang kabuluhan ang ibigay. Isang hanay ng mga alahas para sa isang malaking kasal, at humingi ng auspiciousness. Kinuha ni Ye Hang ang kahon ng alahas at sinabing salamat. Parang hindi masyadong mataas ang emosyon niya. Hanger, galit ka ba dahil hindi makadalaw sa kasal ang panganay mong kapatid? Wala ka nang magagawa, kung tutuusin, napakahalaga ng kalusugan ni Tuan Chuan, payo ni Ji Soxen. Ma, ayos lang po ako, medyo pagod po ako ngayon, kaya babalik na po ako sa kwarto ko para magmuni-muni. Pagkatapos magsalita ni Ye Hang, tahimik siyang tumalikod at umalis. Kumikislap ang mga mata ni Ji Wenyu, at bumangon din siya at sinabing, Tito, Tia, Your Excellency Sword God, may gagawin din ako. Magre-retiro muna ako. Natural na napansin ng lahat na may mali. Pagkaalis ni Ji Wenyu, pinandilatan ni Ye Wangto si Ye Danqing. Mabahong bata, ikaw lang naman ang madaldal. Kaya mo bang magsalita ng kalokohan ng ganyan? Nahulaan din ni Ye Danqing na may mali sa kanya, at mukha siyang mapait at nagsisi. Madam, anong dapat kong gawin? Parang masyado nang nag-iisip ang pangalawang anak. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou para humingi ng tulong. Sa tingin ko, masyado mo itong iniisip, asawa, di ba? Sinabi ni Su Qingzhou na may malalim na kahulugan. Anong ibig mong sabihin? Anyway, huwag kang mag-alala, baka babalik sila mamayang gabi, confident na sabi ni Su Qingzhou. Totoo o mali? Nag-alinlangan si Ye Fan. Sabay-sabay. Sa likod bahay, nakaupo si Ye Hang sa isang batong bangko na may mabigat na puso. Bakit natulala ka? Bigla ang boses ng babae ang nagpagulat kay Ye Hang, at agad na bumangon. Wen Yu, bakit ka nandito? Tinatanong ko kung ano ang iniisip mo, bakit napakahina mo noong binigyan ka ng Panginoong Espada ng Diyos ng bagong kasal? Tanong ni Ji Wenyu. Umiwas at bamulong ang mga mata ni Ye Hang, hindi. Wala, pagod lang ako. Napabuntong hininga si Ji Wenyu, full. Ano? Natigilan si Ye Hang. Sabi ko sa iyo, Ye Hang, napakatanga mo, umiling si Ji Wenyu. Naging pangit ang mukha ni Ye Hang. Oo, bobo ako, hindi ko kayang ikumpara sa panganay kong kapatid. Ang panganay kong kapatid ay ang Sword God, ang unang tao sa prehistoric world. Isang dakilang bayani. Hinahangaan ako ng lahat. Hindi man lang ako karapat-dapat na dalhin ang aking sapatos sa harap ng aking panganay na kapatid. Kung lalabas ako ngayon, hahayaan ako ng lahat na kakuha ako ng 3 puntos na kapatid, dahil lang sa pinakamatanda kong Diyos sa mundo. Gustong maging babae ng panganay kong kapatid, at hindi mabilang ang gustong maging sangla ng panganay kong kapatid. Ji Wenyu, tatanungin kita, kung pipiliin ka ng panganay kong kapatid, sino ka? Papayag ba siyang sundan siya tulad ng mga hipag na iyon? Oo naman, tumanggo si Ji Wenyu at umamin. Mapatla ang mukha ni Ye Hang, parang tinamaan ng kidlat, nahulog din sa lupa ang kahon ng alahas sa kamay niya. Dahil wala akong choice.
Biglang iniba ni Ji Wenyo ang usapan, sinabi mo rin na ang panganay mong kapatid ay ang Sword God, at walang makakalaban sa kanya. Kung ako ang pinili niya, masusunod lang ako, at hinding-hindi ako makakalaban. Gayunpaman, kahit na ang inyong kamahalan na Sword God ay hinahangaan ng lahat ng tao sa abot ng Ji Wenyo, ito rin ang panganay na kapatid ni Ye Hang, isang taong dapat igalang, iyon lang. Eto na. I'm very glad na hindi ako gusto ng panganay mong kapatid sa simula, kaya ibinigay ko ito sa akin. May pagkakataon akong makilala ka. Natigilan ang nawawalang ekspresyon ni Ye Hang ngayon, na parang bigla siyang nabuhay. Ikaw, anong sabi mo? Wenyu, ang ibig mong sabihin, humakbang si Ji Wenyu at dinampot ang kahon ng alahas sa lupa. Hindi mo ba naisip na kung sasamba ka sa isang lalaki, kailangan mong humanap ng paraan para pakasalan siya? Na babae sa pamilya Shenlang, hindi mo na kailangan pang isipin ang kasal, iikot mo na lang ang panganay mong kapatid araw-araw. Ikaw bagamat ang panganay na kapatid ay nasa buong mundo at may walang kapantay na tanawin, siya ay napakamagiliw at palaging nasa walang katapusang problema. Ano ang mabuti sa pagsunod sa kanya at pag-aalala tungkol dito? Maliban sa mataas na antas ng cultivation at literary talent, sa tingin ko ay hindi kahanga-hanga ang Sword God Your Excellency. Ang gusto ko, si Ji Wenyo, ay hindi isang walang kapantay na bayani, ngunit isang lalaking tinatrato ako ng buong puso at pinapanatili akong down to earth. Kaya, mangyaring itigil ang pag-iisip na parang bata. Iginagalang ko ang iyong panganay na kapatid, ngunit ang tanging taong gusto ko sa aking puso ay ikaw. Isang tanga. Bagamat sinubukan ni Ji Wenyo ang kanyang makakaya na manatiling kalmado, ang kanyang magandang mukha ay namula pagkatapos sabihin ito. Natuwa si Ye Hang. Niyakap ng mahigpit si Ji Wenyo. I'm sorry, Wenyu, hindi ako dapat mag-isip ng ligaw at isipin na ganyan kababaw na babae. Tumahimik ka. Tanga, hindi ba kayo yung mga hipag na pinapagalitan ka? Walang magawa si Ji Wenyo. Ako, hindi ko sinasadya iyon. Tara at sabihin sa mga magulang ko na magpapakasal tayo ng maaga, at gusto kong makasaksi silang lahat. Ano, dati? May masasabi pa si Ji Wenyo, hinawakan na siya ni Ye Hang at nagmamadaling bumalik sa front yard. Nakita ni Ye Fan at ng iba pa ang mag-asawa, pabalik-balik, lahat ay nakatingin kay Su Qingzu nang may pagtataka. Nang makita ito ng sarili niyang mga mata, kinailangan ni Ye Fan na magtaka kung ginamit ng babae ang walang salita na kasulatan upang mahulaan ng maaga. Kaagad, nag-alok si Ye Hang na magpakasal ng maaga upang maabyutan ni Ye Fan at ng iba pa. Ito, Hanger, ang araw ng kasal ay isang mapalad na araw na napili, at ito ay pinaplano ng maaga, ngunit huli na para maghanda. Sobrang gusot ni Jisoo. Inay, kailangan lang nating magsalod, hindi ang piging sa kasal. Maghahanap si kuya ng gamot para kay Tuan Chuan sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Sana wala tayong pagsisihan, sabi ni Ye Hang sa taos pusong tono. Hindi sa iyo lamang ito, Wenyu, ano sa palagay mo? Tanong ni Ye Wang to. Si Ji Wenyu ay tumingin kay Ye Hang na nahihiya at walang magawa, pagkatapos ay tumanggo ng think time, bahala na ang lahat sa kaayusan ng aking tiyuhin at tiyahin. Haha, tumawa si Ye Wang to, kung ganoon, ano ang pangalan ng iyong tiyuhin at tiyahin? Namula si Ji Wenyu at Bam Ulong, ama. Nanay. Likas na masaya si Ye Fan, ngunit hinangaan niya si Su na nasa gilid. Banayad na niebe. Tila naisip na ito ni Su Qingzu. Gustong-gusto ng Ji Wenyo na ito si Ye Hang, kaya sigurado siya. Hindi ito magiging problema para sa mga bagong dating. Oo naman, naiintindihan pa rin ng mga babae ang mga babae. Kaagad, nagpa siya ang pamilya na magdaos ng isang maliit na kasal makalipas ang 2 araw. Bagaman walang piging sa kasal, ang matatandang maaaring imbitahan ay nangangailangan pa rin ng panahon para mag-imbita, at ang pag-aayos ay nangangailangan din ng ilang gawain. Inaasahan din ni Ye Fan na ang mga kababaihan at mga anak na babae ay maaaring gumugol ng mas maraming oras sa kanilang mga pamilya, at mabuting mag-antala ng ilang araw. Kaya lang, halatang maiinip na ang mga fallen angels sa iCardi pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay. Nagkataong may itatanong si Ye Fan, kaya pumunta siya sa isang inn sa Xuanyuan City ng maaga kinaumagahan. Pansamantalang isinara ng mga fallen angel ang tindahang ito. Handa nang umalis. Tanong ni iCardi. Umupo si Ye Fan sa marangyang silid at nagbuhos ng isang basong tubig. Nandito ako para sabihin sa iyo ngayon na ikakasal na ang kapatid ko, at mananatili pa siya ng 2 araw bago umalis. Anong sabi mo? Itinuring mo ito bilang isang laro ng bata. Galit na galit si iCardi. Hindi nasanay si Ye Fan sa kanyang init ng ulo, at malamig na ngumiti. Mas naiintindihan mo, kahit napatayin ko kayong lahat, sa aking lakas, ang hukbo ng iyong Demon King ay magpapasaya sa akin at mananalo sa akin. Hindi ito gagawin para sa iyo. Basura, gawin mo ang gusto mo sa akin. Kaya, kung kakausapin kita ng maayos, makinig ka lang, huwag mo akong pilitin. Namula si iCardi sa galit, at nanginginig ang kanyang blonde na buhok. Tapos 2 araw. Wala na. iCardi gritted his teeth, thinking about return to the army, dapat niyang ibalik ang mukha ngayon sa harap ni Sazam. Tama ba? Casual na nagtanong si Ye Fan, nga pala,
Ang iyong ikapitong hari ng demonyo, si Asmodeus, ay kabilang sa pamilya ng demonyo sa kailaliman, tama ba? His Royal Highness Asmodeus. Oo, ito ang nangungunang lahi sa mga demonyo, ang matataas na antas ng mga demonyo, ang kalaliman ng demonyong pamilya. Magalang na sabi ni Icardi. Kung gayon, tatanungin kita, mayroon bang mangkukulam ng kalaliman na tinatawag na Saliye, sa tabi ng ikapitong Diablo? Si Yefan ay puno ng pag-asa, tinitigan ng mabuti ang ekspresyon ni Icardi, dahil sa takot na mawala ang anumang mga palatandaan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.